Araw-araw, tinutukso at inaapi si Fate, ngunit nagbago ang lahat nang magising ang kanyang natatagong SS rank na kasanayan. Si Fate, isang loser, ay may simpleng trabaho, ang magbantay ng watawat sa harapan ng matayog na pader ng kastilyo. Buong araw siyang nandoon, umaangal sa kanyang kumikalam na tiyan. Isang araw, may nakita siyang 4 na adventurer na nagdadaan, at isa sa kanila, mayabang na ipinagyayabang ang pag-akyat sa level 6. Sa kabila ng paghanga, batid ni Fate na hindi para sa kanya ang landas ng pakikipagsapalaran. Muling nagutom, nag-isip siya, wala akong silbi, gutom, may walang kwentang trabaho, at ang kanyang kakaibang kasanayan, ang gluttony, ay tila walang halaga. Papalapit na ang katapusan ng kanyang shift nang biglang dumating ang 3 lalaki. Tinanong nila kung maayos ba ang ginawa ni Fate, tumango si Fate, yuko ang ulo. Naglaglag ng barya ang leader ng 3 sa lupa at inutusan si Fate na pulutin ito. Isang simpleng gawa na nagdala ng malalim na pagbabago sa kanyang puso. Sumunod si Fate at dahan-daang pinulot ang mga barya. Pero, bigla, isa sa mga banal na knight ang tumapak sa kanyang kamay. Nagsimula itong mang-insulto kay Fate, sinasabing napakarumi nito na hindi siya napansin. Tulad ng inaasahan, si Fate ay laging binubuli at walang kakayahang lumaban. Muling nag-ingay ang tiyan ni Fate, na ikinagalit ng leader ng 3. Sinipa siya ng lalaki ng ilang beses, at sumali na rin ang babae. Tinawag nilang walang kwenta ang kasanayan ni Fate at sinabing nabubuhay lang siya dahil binibigyan nila siya ng pera. Ipinaliwanag ni Fate na sa mundong ito, ang halaga ng bawat isa ay nakadepende sa espesyal na kapangyarihan na ibinigay ng mga Diyos. Inutusan siya ng leader ng trio na tumayo, ngunit nang subukan niya, tinapakan ng isa pang lalaki ang mukha niya at inutusang magmadali. Lumala ang pang-aapi nila, sinasabing kailangan niyang disiplinahin sa pagkabigo na sumunod sa utos. Ngunit, isang boses mula sa malayo ang nag-utos sa kanila na tumigil. Ito ang sikat na Lady Roxy Hart, reklamo niya, sa elegante niyang paraan, na hindi dapat abusuhin ng mga Holy Knight ang mga taong dapat nilang protektahan. Sinabi ng leader na tungkulin din niya na bigyan ng trabaho ang mga walang kwentang tao tulad ni Fate. Tinanong siya ni Roxy kung bakit ganito ang trato niya kay Fate. Binaluktot ng lalaki ang kanyang mga salita at sinabi sa iba na aalis na sila. Nilapitan ni Roxy si Fate at tinanong kung okay lang siya habang tinutulungan siyang tumayo. Ginamit niya ang kanyang panyo para linisin ang mga sugat ni Fate, ngunit napansin ni Fate kung paano tumitingin ang leader ng trio kay Roxy. Natapos ni Roxy ang paglilinis at nagpasalamat si Fate sa kanyang tulong. Kinagabihan, nasa bar si Fate at iniisip ang mga salita ni Roxy. Alam niya na baka gumanti ang trio sa kanya, kaya nagpa siya siyang huwag na lang idamay si Roxy. Lumapit sa kanya ang may-ari ng bar at tinanong kung ganun pa rin ba ang ginawa ng trio. Sinabi niya kay Fate na kung magpapatuloy ito, baka matulad siya sa huling lalaki. Naglakad si Fate sa kalsada, at muling nag-ingay ang kanyang tiyan. Lumalabas na ang kanyang kasanayan, na laging nagpapagutom sa kanya. Tinawag niyang tanga ang kanyang kasanayan at hiniling na sana'y ipinanganak siya na may mas kapaki-pakinabang na kakayahan. Bigla, napahinto si Fate at nakita niyang may mga magnanakaw na umaakyat sa mga pader. Tumakbo siya pabalik para alertuhan si Roxy tungkol sa sitwasyon at pumasok siya sa loob. Narinig ni Fate ang tunog ng mga espada at mga sigaw hanggang sa biglang tumahimik. Nakita niya mula sa malayo ang isang sugatang magnanakaw. Nagpa siya si Fate na harapin ang magnanakaw at ginamit ang sibat para tapusin ito. Bigla, naging madilim ang paligid ni Fate, narinig niya ang isang boses na nagsasabing na-activate ang kanyang gluttony skill at na-update ang kanyang mga stats. Nang tingnan niya, lahat ng stats niya ay higit sa 100 na. Nakakuha rin siya ng 2 bagong kasanayan, ang Identify at Telepathy. Hindi niya maintindihan ang nangyari, dumating si Roxy at tinignan kung nasaktan ba siya ng magnanakaw. Napansin ni Roxy na hindi maganda ang hitsura ni Fate, at nag-aalala siya. Nabasa ni Fate ang isip ni Roxy kahit hindi ito sinabi ni Roxy. Nagpasalamat si Roxy sa tulong ni Fate at inalok siya na magtrabaho para sa pamilya niya. Pinag-isipan nito ni Fate, gusto ba niyang patuloy na tratuhin na basura? O magkaroon ng magandang kinabukasan sa pagtatrabaho para kay Roxy. Sa huli, pumayag siyang magtrabaho para sa kanya, umuwi si Fate at nalito pa rin sa pagbabago ng kanyang status. Hindi niya alam kung ano ang mga bagong kasanayan niya, pero iniisip niyang telepathy ang nagpahintulot sa kanya na marinig ang isip ni Roxy. Nag-alala siya sa pag-activate ng kanyang gluttony skill at kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan.
pero binaliwala niya ito dahil kayanan niyang talunin ang mga halimaw. Kinabukasan, pumunta si Fate sa shopping street at naghahanap ng sandata. Pero 2 barya lang ang budget niya, tinignan niya ang mga espada at ginamit ang kanyang identify skill para suriin ang bawat isa. Biglang nagsimulang magsalita ang mga espada, nataranta si Fate pero sinubukan niyang hindi magpanik. Sinabi ng espada na kung bibilhin siya ni Fate, gagawin siyang mas malakas. Tinawag siyang gluttony ng espada, nagtataka si Fate kung paano ito nalaman ng espada. Ipinaliwanag ng espada na may pagkakapareho sila, bumili si Fate ng espada. Samantala, nagrereklamo ang trio dahil sinusubukan ni Roxy na kunin si Fate na hindi sila tinatanong. Nagreklamo ang babae tungkol kay Roxy, pero pinaliwanag ng lalaki na ang pamilya ni Roxy at kanila ay kabilang sa 5 dakilang pamilya na sumusuporta sa kaharian. Kaya, ang pagkontra kay Roxy ay magdudulot ng problema. Samantala, pumunta si Fate sa labas ng lungsod kasama ang bagong espada. Sinabi ng espada na may paparating na kaaway, at nagpanik si Fate. Biglang tumalon sa kanya ang isang goblin, pero nagbago ang mga mata ni Fate at napatay niya ito sa isang hiwa. Muling nagsalita ang boses, ipinaliwanag na na-activate ang gluttony at tataas ang kanyang stats. Nakakuha rin siya ng strength boost skill, naguluhan si Fate na nangyari ito ulit, pero marami pang goblin ang lumusab. Isa-isa niyang napatay ang mga goblin, tuwing may natatalo siyang goblin, na-activate ang kanyang gluttony skill. Makalipas ang ilang oras, nagawa niyang talunin ang daan-daang goblin. Ngayon, mayroon na siyang ilang bagong kasanayan, pero sobrang taas na ng kanyang stats. Ang pinakamababang stat niya ay halos 500, at triple pa ang lakas niya doon. Tinanong siya ni Greed kung hindi na siya nagugutom. Naguluhan si Fate, pero napagtanto niyang hindi nga siya nagugutom ngayon. Tinanong ni Fate kay Greed kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Greed na dahil ito sa gluttony, karaniwan, kailangang lumaban at manalo sa mga labanan para tumaas ang stats o mag-level up. Pero, ang gluttony ay isang cheat skill, ninanakaw nito ang stats at kasanayan ng kahit anong tinalo niya. Ang tanging problema ay hindi siya makakakuha ng experience at mag-level up. Tinanong ni Fate kung paano ito nalaman ni Greed, at ipinaliwanag ng espada na pareho sila. Sa kabila ng pagkalito, napansin ni Fate na papalapit ang grupo ng mga adventurer. Sinabi sa kanya ni Greed na hindi niya dapat ipaalam sa iba ang tungkol sa kanyang gluttony skill dahil labag ito sa banal na batas. Na-realize ni Fate ang ibig sabihin nito at nagpa siya na hindi siya dapat sumama sa iba. Dapat siyang lumaban mag-isa, sinabi ni Greed na hindi siya nag-iisa dahil kasama niya si Greed. Tinanggap ni Fate ang mga salitang iyon at nagpa siya na bumalik. Pero, pinigilan siya ni Greed na bumalik nang hindi kinokolekta ang mga tainga ng goblin. Naguluhan si Fate, pero ipinaliwanag ni Greed na mababayaran siya kung ibebenta niya ito. Kumita si Fate ng 3 pilak at 80 tansong barya at nagpasya siyang bumili ng karne para sa hapunan. Pero, nabangga niya ang isang kainahinalang lalaki mula sa isang madilim na eskinita. Kasama ng lalaki ang isang batang babae, na humawak kay Fate at humingi ng tulong sa kanya. Ginamit ni Fate ang kanyang kakayahan para kilalanin ang mga kasanayan ng kainahinalang lalaki, ngunit mabilis itong nawala. Ipinaliwanag ni Greed na may kakayahan ang lalaki na itago ang lahat mula sa identify. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin ni Fate, at sinabi niyang ililigtas niya ang babae. Napunta ang bata sa isang bodega, nakakadena sa dingding. Nagsimulang mangutya ang lalaki sa kanya, sinasabing magiging laruan siya para sa mga banal na night. Maingat na nanonood si Fate, pero pinigilan siya ni Greed sa pagkilos. Ipinaliwanag ni Greed na mas malakas ang lalaki kaysa sa kanya at dapat siyang umiwas. Ngunit, gusto ni Fate na tulungan ang sino man na nakikita niyang nagdurusa sa harap niya, lalo na ngayong mayroon na siyang kapangyarihan para dito. Tumigil ang lalaki at nagsimulang lumakad palayo, binigyan ang babae ng pagkakataon na umiyak. Narinig niya ang mga yabag, ngunit si Fate yun, sinasabi sa kanya na magiging maayos ang lahat. Pinalaya niya ang babae mula sa kadena at sinabihan siyang magmadali at tumakas. Ngunit, bumalik ang ibang lalaki, ipinaliwanag ng lalaki na minsan ay nakakatagpo siya ng mga tulad ni Fate. Mga walang silbing tao na nag-aakalang sila'y bayani ng hustisya. Ngumiti lang si Fate sa babae at inilabas si Greed para labanan ang masamang tao. May ideya si Greed at sinabi kay Fate na umatras dahil iniisip ng lalaki na mas mahina si Fate kaysa sa kanya. Kaya, gusto ni Greed na samantalahin ni Fate ang kumpiyansa ng lalaki. Sinunod ni Fate ang utos at nagsimulang tumakbo kasama ang babae. Naabot nila ang dulo,
at sinabi ni Greed na oras na para umatake si Fate. Tinulak ni Fate ang mga kahon kung saan dumaan ang lalaki at ginamit ito para tumalon at umatake. Nakaiwas ang lalaki, nataman lang ng gasgas sa pisngi. Nagsimula nang maging seryoso ang lalaki, at nagsimulang magliwanag ang kanyang espada. Alam ni Greed na magiging problema ang kakayahan na yun at sinabi kay Fate na tumbahin ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang sandata. Ginamit ulit ni Fate ang mga kahon para tumalon papunta sa lalaki at hindi lang niya naputol ang espada ng lalaki kundi naputol din niya ito. Habang buhay pa ang lalaki, tinanong siya ni Fate kung ano ang ibig sabihin niya tungkol sa pagdala ng babae sa mga banal na night. Tinanong niya kung sino ang nag-utos sa lalaki na kidnapin ang babae. Pagkatapos ng ilang segundo, pumayag ang lalaki na ibunyag kung sino ang nag-utos sa kanya. Si Hado Vlerek pala, ang lalaking dati-rati binubugbog si Fate. Lumalabas na ang lalaki ay baliw na mahilig magpakita ng archery skills sa mga ulilang bata. Pero imbes naman sana ang target, utak ang kanyang binabaril. Dinala ni Fate ang bata palabas, sinabihan siya na magiging maayos na siya mula ngayon. Binalik niya ang bata sa orphanage, kung saan muling nakasama niya ang mga madre. Nagpasalamat sila kay Fate sa pagtulong kay Sahara, ngunit naguluhan siya. Tinanong nila kung ayos lang ba siya, pero simpleng sagot niya na walang pa nga nagpasalamat sa kanya dati dahil sa basura niyang kakayahan. Naguluhan ang bata at nagtanong tungkol dito, ipinaliwanag ni Fate na ginugutom lang siya ng kanyang kakayahan. Lumapit siya at sinubukang palakasin ang loob ni Sahara. Pagkatapos ay umalis siya, at ipinaliwanag ni Greed na hindi lang tumaas ang kanyang stats, kundi nakakuha rin siya ng one-handed sword technique. Binati siya ni Greed sa kanyang bagong kakayahan, pero naguluhan si Fate. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay technical skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahan sa tech arts. Ibig sabihin, makakapag-atake siya ng 2 beses sa parehong oras. Tinanong ni Greed kung ano ang gagawin niya bukas, dahil unang araw niya sa pagtatrabaho para sa mga heart. Kinumpirma ni Fate, at tinanong siya ni Greed kung magpapakita ba siya na mukhang pleb. Naalala ni Fate na nakalimutan niyang bumili ng bagong damit. Samantala, sa isang bar, may matandang lalaki na nagbabalita na si Sir Mason ay napatay ng isang banal na dragon sa Galia. Tinanong ng bartender kung ano ang mangyayari sa pamilya Hart, at sinagot ng matanda na si Roxy ang magmamana. Ang pangunahing suliranin ay si Sir Mason ang nagpapanatili ng kaayusan sa mga banal na night, at hindi tiyak ng matandang lalaki kung kaya itong ipagpatuloy ni Roxy. Kinabukasan, dumating si Fate sa distrito ng mga banal na night, at doon ay nakita niya si Roxy sa tabi ng fountain, na masayang naghihintay sa kanya. Nabighani si Fate sa kanyang ganda at nahiya si Roxy nang purihin niya ito. Sa tour sa loob, ang unang hinto nila ay sa libingan ng ama ni Roxy, na namatay 5 araw na ang nakakaraan nang makaharap ang isang banal na dragon, isang tungkulin ng kanilang pamilya na pigilan ang mga halimaw. Lumitaw si Haro, ang maid chef, at pinakilala siya kay Fate, na binigyan ng gawain na mag-trim ng mga palumpong araw-araw. Nagtataka si Fate sa kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan, at nang dalhin siya ni Haro kay Roxy, nag-alok ito ng tsaa at tinanong kung paano siya nag-a-adjust sa trabaho. Ngunit, bigla siyang nahilo at nawala ng malay, at nagising na may sulat mula kay Roxy na nag-aanyaya sa kanya na magpahinga. Nagtanong si Fate kay Greed kung bakit lalo siyang nagugutom, at ipinaliwanag nito na ang gluttony skill ay hindi mapipigilan kapag natikman na ang mga kaluluwa, na magiging dahilan upang lalo siyang maghangad na lumamon. Babala ni Greed, maaaring mamatay siya sa gutom o mawalan ng kontrol at maging panganib sa lahat kung hindi niya mapigilan ang kanyang kakayahan. Tiningnan ni Fate ang kanyang refleksyon sa salamin at nakita niyang mayroon siyang Sharingan mula sa Wish. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, walang ibang pagpipilian si Fate kundi ang lumabas ng lungsod para mangaso. Sa ilalim ng mapang Lunabuan, natagpuan niya ang isang grupo ng mga goblin. Tila huminto ang mga nilalang na ito sa paggalaw ng dahil sa kanyang kakayahan. Gaya ng isang bihasang mandirigma, dali-dali niyang pinutol ang mga goblin, ang kanyang ngiti kasing liwanag ng buwan sa kalangitan. Pero, hindi sapat ang mga maliliit na goblin para mapunan ang kanyang lumalalim na gutom. Si Greed, na parang boses ng karunungan, ay nagutos sa kanya na pumunta sa kagubatan ng mga hobgoblin. Doon, nakatagpo siya ng mga hobgoblin, at kahit isa-isa niya silang pinabagsak, hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang kanyang gutom. Sa wakas, pagkatapos ng isang matinding pangangaso, natigil ang kanyang pagkagutom. Nakahinga siya ng maluwag, ayaw na niyang muling maranasan ang ganitong pakiramdam. Ngunit,
Pinaalala sa kanya ni Greed na kinakailangan niyang manghuli ng mga halimaw paminsan-minsan. Sa hindi inaasahan, nagsimulang umuga ang lupa, nagtago si Fate at Nazel Ayan ang isang higanteng halimaw na may hawak na tao. Isang Goblin King, sinabi ni Greed na magkatulad ang kanilang mga stats, ngunit ang Goblin ay may kakayahang magpagaling. Habang tinatamasa ng halimaw ang kanyang tao bilang dessert, sinamantala ni Fate ang pagkakataon upang umakyat sa isang puno at atikihin ang braso ng Goblin King. Subalit, natigilan siya nang makita ang taong nakahandusay sa lupa. Sinubukan ng halimaw na durugin siya, ngunit naiwasan ni Fate ang bawat pag-atake. Bagaman takot, pinayuhan siya ni Greed na magtiwala sa kanyang kakayahan at sumugod. Sa kanyang pag-atake, hindi lamang niya naharang ang mga suntok ng halimaw kundi naputol din niya ito. Sa pag-activate muli ng Gluttony skill, umabot si Fate sa isang bagong level ng kapangyarihan. Ang kanyang mga kakayahan ay tumaas, at ang lahat ng kanyang stats ay umabot sa 5 digit. Pagod na umupo si Fate, at sinabi ni Greed na ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Ipinaliwanag ni Greed na magagamit na niya ang unang antas ni Greed sa kanyang stats. Bagamat naguluhan, sinabi ni Greed na ito ay isang bagong anyo, at makakakuha si Fate ng bagong mga function kapag ibinigay niya ang kanyang mga stats dito. Pero ang kapalit nito ay lahat ng kanyang stat points. Tumanggi si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na kung hindi niya gagawin, hindi na niya magagamit si Greed. Sinabi niya na maaaring maging malakas si Fate sa kanyang sarili, o maaari niyang palakasin si Greed, at magtulungan sila. Nagpasya si Fate na tanggapin ang alok at ibinigay niya ang kanyang mga stats kay Greed. Nagsimulang mag-transform si Greed sa isang mahiwagang pana. Kailangan lang niyang hilahin ang pana at lilito ang palaso. Sinubukan ito ni Fate, at lumalabas na ang palaso ay kaya sundan ang target, madaling tinalo ang isang goblin na malapit doon. Pagkatapos, nagpasya siyang kunin ang mga tainga ng Goblin King at iniwan ito sa orphanage ni Saraha. Kinabukasan, sinubukan ni Roxy na lumabas ng bahay ng palihim. Hindi siya nakilala ni Fate at sinabihan siyang huwag gumalaw, iniisip na siya ay magnanakaw. Nagulat si Roxy at humingi ng paumanhin si Fate sa pagkagulat niya, binanggit na iba ang hitsura niya kaysa sa karaniwan. Tinanong niya kung pupunta siya sa kastilyo, ngunit simpleng sagot ni Roxy na pupunta siya sa bayan para sa lihim na inspeksyon. Nagpasya si Roxy na gawin itong isang date sa kanyang isip. Sinabi niya kay Fate na siya ang magiging escort niya sa panahon ng inspeksyon. Umalis ang dalawa, ngunit tila masyadong nasisiyahan si Roxy. Sinabihan niya si Roxy na bumagal, ngunit sinabi nito na tigilan siyang tawaging Roxy, dahil baka may makapansin sa kanya. Imbis, hiniling niyang tawagin siya ni Fate na Lexi. Lumabas sila mula sa eskinita at tumungo sa mga kalye ng lungsod. Buhay na buhay ito, puno ng mga mangangalakal at iba't ibang tao. Napansin ni Fate na huminto si Roxy sa isang tindahan at nakita niyang nakatingin ito sa isang pulang bato. Ipinaliwanag ni Roxy na interesado siya sa mga bato dahil babae siya. Napansin din niya ang ilang bato at tinanong ang tindero kung mga bato rin ba ito. Ipinaliwanag ng tindero na Orion na maaaring may bato sa loob o wala. Sinubukan ni Fate na tingnan ang mga bato, hanggang sa mapansin niya na tinitingnan lang pala ni Roxy ang isang asol na bato. Napagtanto niya na parang normal na babae lang si Roxy kaysa isang banal na knight. Sinamantala ng tindero ang pagkakataon, inalok ng diskwento kung bibilhin ni Fate ang bato para sa kanyang babae. Nahiya si Fate, at nagpasya na lang si Roxy na umalis. Sinundan siya ni Fate, at tinanong siya ni Roxy kung may kilala siyang mandirigma. Tinanong niya tungkol kina Minerva at Oliver, ngunit sinabi ni Roxy na kailangan niyang makipag-usap sa mga aktibong mandirigma, hindi sa mga retirado. Na-curious si Fate, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang usapan tungkol sa massacre ng mga goblin. Lumalabas na iniisip ng mga tao na isang high-level na halimaw ang gumawa nito. Sinimulang habulin ni Roxy ang dalawang lalaking nag-uusap tungkol dito. Isa sa kanila ay iniisip na tanga ang teorya ng halimaw dahil ang mga tainga ng Goblin King ay ibinigay sa isang orphanage. Biglang sumabat si Roxy sa usapan ng mga lalaki at nagtanong tungkol sa detalye. Tinanong niya kung may alam sila tungkol sa Romang na halimaw, ngunit wala silang alam at umalis na lang. Hiningi ni Roxy kay Fate na dalhin siya kung saan nagtitipon ang mga mandirigma. Dinala niya si Roxy sa bar at nagulat ang barman, na akala'y patay na si Fate, nang makita siyang buhay. Ipinakilala niya si Roxy bilang kanyang kasamahan sa trabaho, ngunit kinantsawan siya ng barman. Binanggit na nawala siya ng ilang panahon, at ngayon ay dala niya ang kanyang babae.
Nag-react si Roxy sa pamamagitan ng pagwasak sa kanyang tasa, hindi dahil galit siya, kundi dahil yun ang gusto niya, palakpakan. Nagkaroon sila ng malaking kainan, at ipinaliwanag ng barman kung ano ang alam niya tungkol sa misteryosong tagapaglinis ng mga goblin. Inakala ni Roxy na ang halimaw ay isang lagalag na nilalang na nagmula sa ibang rehiyon. Ipinaliwanag ng barman na ito'y masama para sa negosyo, na nagdulot ng pagkalito kay Fate. Dinidetalye ng barman na kailangang dumaan ng mga tao sa kapatagan ng mga goblin kung nais nilang makipagkalakalan sa loob o labas ng lungsod. Kaya naman, hindi nagugustuhin ng mga tao na maglakbay at ito'y makakasira sa ekonomiya ng lungsod. Nagsimulang matanto ni Fate ang kanyang pagkakamali nang pumasok ang isang matandang lalaki sa bar, iniisip na nakakita siya ng multo dahil akala niya'y patay na si Fate. Lumalabas na may impormasyon din ang matandang lalaki. Iniisip nila na ang Romang monster ay isang leech, kaya, ang mga banal na knight ay kikilos ng direkta para harapin ito. Nagtaka si Fate at tinanong kung bakit hindi alam ni Roxy ang tungkol sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Roxy na mula nang pumanaw ang kanyang ama, ginagamit ng pamilya Vlerek ang sitwasyon para gumawa ng mga hakbang nang hindi siya inaabisuhan. Bigla, may narinig silang dalawang boses at sinilip ang kaguluhan. Napansin nila na hinihila ni Hado ang braso ng isang bata at sinabihan ito ni Roxy na bitiwan ang bata. Inangkin ng babae na tinutulungan lang nila ang nawawalang bata. Pero inutos ni Roxy kay Fate na tulungan ang bata. Habang ginagawa ito, sinubukan ng leader ng trio na kausapin si Fate, ngunit hindi siya pinansin ni Fate. Sinabi ni Roxy sa trio na siya na ang mag-aalaga sa bata at nagdesisyong tanungin ang leader. Tinanong niya kung bakit hindi siya inabisuhan tungkol sa pangangaso ng Romang monster. Ngunit, binaliwala lang siya ng lalaki at umalis. Sinabi ni Hado, ang baliw, sa bata at kay Fate na sila'y basura bago umalis. Inihayag ng bata na kinamumuhian niya ang mga banal na knight, kaya humingi ng paumanhin si Roxy. Naguluhan si Fate, ngunit mabilis na nagtanong kung nawawala ba ang bata sa kanyang ina. Kinumpirma ito ng bata, kaya tinulungan sila ni Fate at Roxy na hanapin ang kanyang ina. Naiisip ni Fate na siya rin ay naligaw nang dumating siya sa lungsod 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit, tinulungan siya ng isang babaeng banal na knight. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa kanya dahil hindi na niya ito nakita mula noon. Ngunit, malinaw na si Roxy pala yun noong maikli pa ang kanyang buhok. Matapos maglibot ng ilang oras, hindi pa rin nila makita ang ina ng bata. Ngunit, lumitaw ito makalipas ang ilang sandali, hinahanap ang kanyang anak. Natuwa si Fate na nakita nila ito, at nabighani siya nang makita ang dalisay ng ngiti ni Roxy. Tinanong siya ni Roxy kung bakit siya nakatingin, at sinubukan niyang magpalusot. Sinabi niyang huli na at kailangan na nilang bumalik. Napagtanto ni Roxy ang sitwasyon at pinapangako niya kay Fate na kung magkaproblema, magkasama nilang haharapin ito. Pinangako ni Fate na magkasama sila at dali-dali silang umuwi. Para lang mapag-alitan ng headmaid, kinagabihan, tinanong ni Fate si Grid kung may paraan ba na manghuli ng mga halimaw nang hindi nalalaman ni Roxy. Imungkahi ni Grid na bumili siya ng espesyal na maskara. Ipinaliwanag ni Grid na ang maskara ay magpapabago ng hitsura niya sa mata ng sinumang makakakita sa kanya. Naisip ni Fate na perpekto ito at binili niya ito, samantala, nagpupulong ang mga banal na knight nang walang pahintulot ni Roxy. Sa pulong ng mga leader ng trio, inaangkin nila na pag-uusapan nila ang kanilang paglalakbay sa Galia. Sa kastilyo ng pamilya Hart, abala si Fate sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ang pamumuhay ng dalawang buhay ay talagang sumusubok sa kanya. Lumapit sa kanya si Lady Roxy, sinasabing may lihim siyang misyon para sa kanya. Tinanong niya kung isa na namang inspection ito. Sa susunod, makikita natin si Fate sa karwahe ni Lady Roxy. Sa wakas, dumating ang karwahe sa destinasyon nito at lumabas si Aisha Hart, na ina ni Roxy, para salubungin sila. Tinanong ni Aisha si Roxy kung sino ang kasama niya. Ipinaliwanag ni Roxy na si Fate ay isang lingkod na kanyang kinuha. Nagpalitan sila ng magagalang na salita. Sinabi ni Grid kay Fate na natutuwa siyang mabait si Aisha. Lumapit si Fate kay Aisha nang sabihin niya tinanong siya ni Aisha kung gusto niya ang kanyang anak. Nahiya si Roxy sa tanong na ito, nagtataka si Roxy kung bakit ganun ang tanong ng kanyang ina kay Fate. Sinabi ni Aisha na gusto lang niyang malaman ang opinyon niya tungkol sa kanya bilang amo. Nabunutan sila ng tinik nang malamang tungkol pala ito sa relasyon sa trabaho. Sinabi ni Fate kay Aisha ng buong katapatan na nagmamalasakit siya kay Roxy at maglilingkod sa kanya habang buhay kung papayagan.
Muli na namang nahiya si Roxy at nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto para itago ito. Sinabi ni Aisha kay Faith na hindi siya makapaniwala na naging banal na night ang kanyang anak. Sinabi niya na nag-aalala siya na baka masyadong pinipilit ni Roxy ang sarili niya, lalo na ngayong siya na ang pinuno matapos pumanaw ang kanyang ama. Sinabi ni Faith na magaling na banal na night si Roxy na ginagampanan ng mabuti ang kanyang tungkulin at minamahal ng mga tao. Natuwa si Aisha na marinig ito. Sa ubasan, sumama si Faith sa ibang mga lingkod para anihin ang mga ubas. Inalok siya ng isa sa mga lingkod ng isang tasa ng sariwang katas ng ubas. Nagpasalamat si Faith, tumikim siya at pinuri ang tamis nito. Ipinaliwanag ng lingkod kung paano nagtulungan ang mga Panginoon at lingkod para magkaroon ng magandang lasa ang mga ubas. Nagtatanong si Faith kung may kinalaman din si Sir Mason dito. Sinabi ng lingkod na narinig niya ang malungkot na balita ng kanyang pagpanaw. Sinabi niya kay Faith na hindi nila sigurado kung darating si Roxy para sa ani dahil dito. Tinanong niya ang lingkod kung tumutulong si Roxy sa taunang ani. Sinabi ng lingkod kay Faith na isa yun sa mga bagay na pinupuntahan niya. Ang isa pa ay ang pangangaso ng mga halimaw. Nagtanong si Faith tungkol sa bahagi ng pangangaso ng halimaw. Sinabi ng lingkod na ang kasalukuyang panahon ng ani ay hindi lang para sa mga ubas kundi para sa iba't ibang pagkain din. Sinabi niya kay Faith na lumalabas ang mga halimaw dahil karaniwang gutom sila. Mamaya sa araw na yon, naglalakad si Faith sa landas papunta sa bahay at nakita niya ang isang babae na may dalang malaking palakol sa balikat, papalapit sa kanya. Hindi pa niya nakikita ang babae roon dati. Habang magkatabi silang naglalakad, tinawag siya ng babae. Nang tingnan ni Faith ang kanyang mga mata, katulad ito ng sa kanya kapag na-activate ang kanyang kakayahan. Sinubukan niyang suriin siya pero wala siyang makuhang impormasyon. Tinawag siya ulit ng babae at tinanong niya kung ano ang kailangan nito. Sinabi ng babae na dumating siya ng maaga, tinanong ni Faith kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na dumating siya para sa mga kobold pero pwede niya itong makuha. Sinabi niya kay Faith na may utang siya sa kanya pag nagkita sila ulit. Habang lumalakad palayo ang babae, tinanong ni Faith si Greed kung kilala niya kung sino ito. Sinabi ni Greed na wala siyang ideya kung sino siya. Sa puntong yun, nakasalubong ni Faith si Roxy. Tiningnan niya ang kakaibang babae, sinasabi kay Faith na galyan ito. Sinabi ni Faith na nawasak na ang Galia, sinabi ni Roxy na yun din ang narinig niya. Nagbigay siya ng leksyon sa kasaysayan, sinabi niya na 4,000 taon na ang nakakaraan, malakas na bansa ang Galia hanggang sa isang pagsalakay ng mga halimaw ang nagdulot ng pagbagsak nito sa pamamagitan ng pagpuksa sa lahat ng mamamayan nito. Sinabi ni Faith na mukhang may ilang mamamayan ang nakaligtas. Sinabi ni Roxy na hindi pa siya nakakita ng ganap na galian dati. Sinabi niya kay Faith na dapat silang magtungo sa bahay ng magkasama. Sinabi ni Faith na alam niya ang tungkol sa pangangaso ni Roxy ng halimaw, at tinanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Roxy na hindi siya mag-isa dahil may mga mandirigma na sasama sa kanya. Sinabi rin niya na hindi dapat mag-alala si Faith dahil siya ay isang mahikang knight pagkatapos ng lahat. Sa gabi, nagpasya si Faith na mangaso ng mga kobold. Ang pinunong halimaw ay may mga kobold na mandirigma na nagbabantay dito, kasama ang ilang mas batang kobold na gumagalaw kasama ng grupo. Hinailan niya ito palabas at pinabagsak ang ilang mas batang kobold. Binaril niya ang pinunong halimaw ngunit ginamit nito ang isa sa mga mandirigma para harangin ang tama. Sinubukan ng iba na protektahan ang pinunong halimaw pero pinabagsak sila ni Faith. Matapos matalo ang lahat ng kobold at ma-absorb ng kanyang gluttony skill ang kanilang mga kakayahan, hindi pa rin siya kumbinsido na sapat na ang kanyang lakas para talunin ang pinunong halimaw. Binaril niya ang pinunong halimaw, iniisip na kaya niya itong talunin, ngunit nahuli nito ang parehong palaso. Parehong nagulat sina Greed at Faith na nahuli ito, sinabi ni Greed kay Faith na lumapit dito at labanan ito gamit ang kanyang anyong espada. Sumugod si Faith ng walang pag-iisip, nagpakawalan ng kakayahan ang pinunong halimaw na binabalaan siya ni Greed tungkol dito ngunit huli na. Sinubukan ni Greed na ibangon siya pero hindi siya tumugon. Sinubukan ng pinunong halimaw na ilunsad ang huling atake ngunit bigla nitong nawala ang braso sa isang iglap. Nakatayo na ulit si Faith, pinuri siya ni Greed sa paglinlang sa pinunong halimaw na akalain itong nawalan siya ng malay. Muling ilinunsad ng pinunong halimaw ang kanyang kakayahan ngunit nakaiwas si Faith. Ngunit, tinamaan siya sa ere ng isang kobold warrior. Pinatay ni Faith ang kobold warrior at inabsorb ang kanyang stats gamit ang kanyang gluttony skill. Sa puntong ito,
Sinabi ni Greed kay Fate na magagamit niya ang kanyang unang antas na lihim na sining ngunit kakailanganin niya ng 10% ng kanyang mga stats para dito. Sinabi ni Fate na kunin ito para matapos nila ang pinunong halimaw. Nag-transform si Greed sa isang malaking espesyal na pana. Habang China charge ni Fate ang kakayahan ni Greed, China charge din ng pinunong halimaw ang kanyang kakayahan. Sabay nilang inilunsad ang kanilang mga kakayahan ngunit nang ibabaw ang kakayahan ni Greed sa pinunong hari. Literal na binigyan niya ito ng shortcut papunta sa langit. Sinabi ni Greed kay Fate na ang kakayahan ng pag-regenerate na nakuha niya mula sa Goblin King ay nakapagpagaling na sa kanya. Bumalik sa bahay, masaya si Roxy na natapos na ang mga kobold at makakabalik na sila sa kabisera. Masaya si Aisha na mukhang excited si Roxy kasama si Fate. Mamaya sa araw na yon, tinawag ni Aisha si Fate sa kanyang silid at hiniling sa kanya na manatili sa tabi ni Roxy para suportahan siya. Hindi iniisip ni Fate na karapat-dapat siya ngunit sinabi sa kanya ni Aisha na kailangan lang niyang magkaroon ng pagnanais na tulungan siya. Sa puntong yon, umubo siya ng ilang sandali at dali-daling tinulungan siya ni Fate. Sinabi niya kay Fate na paubos na ang kanyang oras, kaya gusto niyang bantayan ni Fate si Roxy sa kanyang lugar. Pakiusap niya ito at sinabi sa kanya na pag-isipan ito ng mabuti. Kinabukasan, nasa tavern si Fate na may takip sa kanyang kanang mata. Iniisip niya na hindi siya karapat-dapat na humarap kay Roxy. Bumukas ang pinto ng tavern at pumasok ang kaibigan ng bartender. Sinabi niya sa bartender na sasama si Sir Hado sa pangangaso para sa corpse. Nagulat si Fate dito, sinabi ng bartender sa kanyang kaibigan na paraan yun ni Sir Hado para makakuha ng kaluwalhatian sa pagkumpleto ng madaling gawain. Sinabi ng kanyang kaibigan na mas mabuti pang sumali si Sir Hado sa ekspedisyon sa Galia. Sinabi ng bartender na pumupunta lang si Sir Hado kung saan siya pinakaligtas. Nagulat si Fate na may isa pang ekspedisyon agad-agad pagkatapos ng kamatayan ni Sir Mason. Sa bahay ng mga knight, maraming knight ang naghahanda para sa ekspedisyon, kasama si Roxy at ang trio knights. Bago umalis, bumisita si Roxy sa libingan ng kanyang ama at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari, humihiling na bantayan siya nito. Pinayuhan siya ni Fate na huwag pumunta dahil baka hindi siya makabalik. Sinabi ni Roxy na nagpasya na siyang pumunta at umalis. Masaya ang trio knights na makakalayo na sila kay Roxy ng tuluyan. Habang si Hado ay pupunta sa ekspedisyon sa Galia na may pag-asa na maalis si Roxy, ang dalawa pang kasama ay pupunta sa ibang lungsod para sa pananaliksik. Iniisip ni Hado na may itinatago sila sa kanya at gusto niyang malaman kung ano ang gagawin nila. Sinabi lang sa kanya ni Rafale na siguraduhing maalagan niya si Roxy. Kinagabihan, kahit hindi maaaring sumuway si Fate sa direktang mga utos o protektahan si Roxy, may isang bagay siyang magagawa. Hamarang siya sa daan ni Sir Hado at ng kanyang patrol. Nakaharap ni Sir Hado si Fate, masayang natagpuan ang corpse. Sumugod ang mga tauhan ni Hado na may hawak na armas para atikihin si Fate. Habang papalapit sila kay Fate, pinabagsak niya ang tatlong tauhan isa-isa. Hindi na mukhang kumpiyansa si Hado, tumingin si Fate sa kanya at mas mabilis pa sa bilis ng liwanag, iniwan siya ng kanyang mga tauhan, na maging si Einstein ay mapapahanga. Sinubukan ni Hado na papuntahin muli ang mga tauhan niya, ngunit iniwan siya ng mga ito na mag-isa para harapin si Fate. Lumapit si Fate sa kanya at hinugot ni Hado ang kanyang espada. Hinubad ni Fate ang kanyang maskara at agad siyang nakilala ni Hado. Sinabi ni Fate kay Hado na ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng knight na ipinagmamalaki niya. Inactivate ni Fate ang kanyang mga kakayahan at tiningnan ang stats ni Hado. Napansin niya ang Holy Sword Technique, ito ang espesyal na kakayahan na kailangan para maging isang banal na knight. Nagtaka si Fate kung paano nakuha ni Hado ang kakayahang ito. Sinabi ni Hado na magiging tanga ito kung haharapin siya ni Fate sa labanan ng espada. Inactivate ni Hado ang kanyang kakayahan at sumugod kay Fate. Pero nakaalis na si Fate sa daan, nagulat si Hado at lumapag si Fate sa likuran niya. Sinabi niya kay Hado na masyadong matagal bago ma-launch ang kanyang kakayahan. Humarap si Hado at sumugod kay Fate gamit ang kanyang espada. Pero pinutol lang ni Fate ang banal na espada niya sa dalawa. Nagulat si Hado sa kalahati ng kanyang espada, umatras si Hado mula kay Fate at nag-isip na tumakas. Binasa ni Fate ang kanyang kilos at sinabi sa kanya na huwag tumakas kundi panindigan ang kanyang karangalan bilang isang banal na knight. Patuloy na umatras si Hado, sinabi ni Fate na siya'y kaawa-awa. Nadapa si Hado at tinawag siyang payaso ni Fate, inangat siya ni Fate na parang basahan at pinapaalala sa kanya ang sinabi niya.
Kailangan daw turuan ng disiplina ang mga asong matapang. Nagmakaawa si Hado na tigilan na siya pero tumakbo siya papunta sa isang puno at binigyan ni Fate ng bagong hitsura ang mukha ni Hado. Pinabagsak ni Fate ang mga puno sa paligid ng kagubatan gamit ang mukha ni Hado hanggang sa hindi na siya makilala. Muling nagmakaawa si Hado na tigilan na siya, galit na galit si Fate dahil may lakas ng loob si Hado na magmakaawa gayong itinuring niya ang ibang tao na parang walang halagang basura. Galit din si Fate dahil mapapahamak si Roxy dahil sa kanya. Nagmamakaawa si Hado na iligtas ang kanyang buhay, at tinanong siya ni Fate kung ano ang sagot niya noong sinabi niya sa kanya ang parehong bagay. Itinapon ni Fate si Hado sa ere at inactivate ang kakayahan ni Greed. Nag-transform si Greed sa isang crossbow at binaril ni Fate ng ilang beses si Hado habang nasa ere pa ito. Nang sa wakas bumagsak si Hado sa lupa, wala na ang kanyang mga kamay at paa. Tinanong siya ni Hado kung bakit hindi niya ito tatapusin at nagmakaawa na tapusin na ang kanyang paghihirap. Sinabi ni Fate na may tanong muna siya, nagtaka si Hado kung tungkol ba ito kay Roxy. Naalala niya na voluntaryo siyang sumali sa ekspedisyon sa Galia at ipinangako niyang ibibigay ang kanyang buhay para iligtas ang mga tao. Kinumpirma ni Fate na talagang sasabihin ni Roxy ang mga salitang yon. Nangako si Hado na kakanselahin ang ekspedisyon ni Roxy sa Galia kapag pinaligtas siya ni Fate. Itinaas ni Fate si Greed sa ibabaw ng dibdib ni Hado. Nagmakaawa si Hado na huwag gumawa ng kahit anong hanggal tulad ng paghihiganti para kay Roxy. Sinabi ni Fate sa kanya na tumahimik at binigyan ni Greed ng lasa ng mga laman loob ni Hado. Na-activate ang kanyang kakayahan at tumaas ang kanyang stats. Nakamit na ngayon ni Fate ang teknik ng banal na knight. Sinabi sa kanya ni Greed na siya na ngayon ang isang banal na knight. Ang kasakiman ay nagsasabi sa kanya na magagamit niya ang mga estadistika ni Hado para ma-access ang kanyang ikalawang antas. Binigyan siya ng kapalaran ng go signal at ginamit ni Greed ang kanyang mga estadistika. Nag-transform siya sa kanyang ikalawang antas na isang malaking karit. Sinabi ni Greed sa kapalaran na ang kanyang talem ay maaari nang putulin ang anumang bagay sa universo. Kinabukasan, naghahanda si Roxy na umalis, ang mga alila ay nakapaligid sa kanya para magpaalam ngunit hindi sila mukhang masaya. Sinabi niya sa kanila na huwag maging malungkot dahil ang 3 taon ay lilipas agad. Sinabi niya kay Haro na alagaan ang mga bagay-bagay habang wala siya. Nagkaharap sila ni Fate at nagtitigan sila sandali. Tiniyak niya sa kanya na magkikita sila muli, sinabi ni Fate sa kanya na mag-ingat at umalis siya. Mamaya, binigyan ni Haro si Fate ng sulat ng rekomendasyon na iniwan ni Roxy para sa kanya. Inirekomenda siya ni Roxy sa isang mansyon ng Panginoon para mapanatili siyang ligtas. Subalit, tinanggihan ito ni Fate at sinabi kay Haro na gagawa siya ng paraan para sa kanyang sarili bilang isang mandirigma. Nag-impake si Fate ng kanyang mga gamit, tinanong siya ni Greed kung nagdesisyon na siya. Sinabi niya kay Greed na kung hindi niya mapipigilan si Roxy sa paglalakbay, ang pinakamabuti niyang magagawa ay suportahan siya. Nagpaalam si Fate sa iba pang mga alila at ibinigay sa kanya ni Haro ang kanyang bayad para sa trabaho na kanyang nagawa. Binati siya ni Haro ng good luck at umalis siya, sumakay siya sa isang karwahe, umaasang siya'y sapat na malakas para protektahan si Roxy. Sa laboratorio, tinanong ng babaeng siyentipiko si Rain para sa kanyang pansin. Tinanong niya si Rain kung alam niya tungkol sa leech na pinag-uusapan ng lahat sa bayan. Ipinakita niya kay Rain ang napatay na mga goblin at napansin na ang mga marka ng pana ay hindi normal na marka ng pana. Tinitigan ito ni Rain at namangha siya dito, binuksan niya ang isang libro at ipinakita sa babaeng siyentipiko ang isang magic bow. Sinabi niya sa kanya na iniisip niya na ang pana mula sa magic bow na iyon ang gumawa nito. Tinanong siya ng babaeng siyentipiko kung ibaba ang magic arrows mula sa fireballs. Sinabi ni Rian sa kanya na ito ay isang kakayahan na taglay ng itim na espada, isa sa mga armas ng mortal na kasalanan. Ang mga armas ng mortal na kasalanan ay gawa sa espesyal na materyales na kayang manipulahin ang mahika sa mataas na antas. Ang mga armas na ito ay kayang kontrolin ang kapangyarihan ng mahika, at iniisip ni Rain na maaari nilang taasan ang mga kakayahan ng sinumang humahawak sa kanila. Samantala, si Fate ay nagpapahinga sa pampublikong karwahe at nagising nang dumating sila sa bayan ng Tetra. Nostalgic siya dahil halos hindi nagbago ang syudad. Tinanong siya ni Greed kung napunta na siya sa syudad dati at sinabi niya na naroon siya 5 taon na ang nakakaraan. Sinabi niya kay Greed na dumaan siya sa bayan papunta sa kabisera. Nilapitan ni Fate ang isang driver ng karwahe at tinanong kung papunta ito sa Galia.
Sinabi ng driver sa kanya na hindi siya aalis ngayon dahil maaaring sila'y atikihin ng mga halimaw sa gabi. Sinabi niya dito na bumalik bukas, mabilis na lumakad palayo si Faith. Sa lokal na pub, si Seth ay humihingi ng tulong sa ilang mandirigma para iligtas ang kanyang nayon. Tinanggihan nila ang kanyang pera, sinasabing hindi ito sapat para sila'y maghunt ng mga halimaw. Sinimulan nilang eyebally si Seth at dumating si Faith para iligtas siya. Madali niyang napabagsak ang bully at itinulak ito sa lupa. Sinubukan ng ibang mandirigma na labanan si Faith, ngunit nadaig niya sila. Tumakas sila mula sa pub, sinubukan ng lalaki na magpasalamat kay Faith ngunit pinutol siya nito, sinasabing matagal na silang hindi nagkita. Noong nakaraan, binyuli si Faith ni Seth at ng kanyang mga kaibigan na tinawag siyang walang silbi. Ang ama ni Faith ay isang mandirigma na lumaban laban sa mga halimaw. Sa tuwing nasusugatan ang ama ni Faith, lagi siyang nandyan para gumawa ng mga halamang gamot. Labis na humanga ang kanyang ama sa galing niya sa paghahalo ng mga herbal na lunas. Nang pumanaw ang kanyang ama, nag-alala ang mga taga-nayon kung sino na ang mag-aalaga kay Faith. Ngunit, sa halip na suportahan, itinakwil siya ng nayon dahil sa paniniwalang wala siyang silbi. Pinalayas siya ng mga taga-nayon, tinatawag siyang inutil. Sa pagbabalik tanaw, lumuhad si Seth, ang anak ng pinuno ng nayon na nagpalayas kay Faith, humihingi ng tulong. Tandang-tanda pa ni Faith si Seth, at sa kabila ng lahat, hindi niya ito matanggihan. Sinabi ni Greed kay Faith na ito'y isang pagkakataong palakasin ang kanyang kasanayan, ang gluttony. Bumalik sila sa nayon, ngunit hindi maganda ang pagtanggap ng pinuno ng nayon, ang ama ni Seth, sa pagbabalik nila. Sa bahay ni Seth, inalok niya si Faith ng inumin bilang pasasalamat. Humingi si Seth ng tawad sa inasal ng kanyang ama, at malumanay na sinabi ni Faith na nasanay na siya sa ganitong pakikitungo. Hinimok ni Faith si Seth na ikwento ang tungkol sa mga halimaw. Kwento ni Seth, mga isang buwan na mula nang lumitaw ang mga halimaw, at ayon sa mga saksi, tila iba't ibang uri ng lumilipad na nilalang ang mga ito. Iba ito sa lahat ng nakita ng nayon noon, kaya nagpasya silang umupa ng mga mandirigma para sa proteksyon. Biglang kumalam ang sikmura ni Faith, inasar siya ni Seth dahil lagi raw siyang gutom at pumunta ito para kumuha ng pagkain para kay Faith. Tinanong ni Faith si Greed kung alam nito kung anong uri ng mga halimaw ang umaatake sa nayon. Sinabi ni Greed na malamang na gargoyles ang mga ito. Pinaliwanag niya kay Faith na matalino ang mga halimaw na ito at gumagamit ng mga pagsusuri upang tuklasin kung paano tumugon ang mga tao bago sila umatake ng sabay-sabay. Lumapit ang anak na babae ni Seth kay Faith at nagtaka kung kanino ito nakikipag-usap. Sinabi ni Faith na kausap niya ang kanyang sarili, binigyan siya ng bata ng candy. Bumalik si Seth na may dalang pagkain, humihingi ng paumanhin dahil kaunti lang ito. Sinabi ni Faith na sobra-sobra na ito at nagpasalamat siya para sa pagkain. Nang kumagat si Faith sa pagkain, bigla siyang nakaramdam ng sobrang pagod. Nawalan siya ng malay pagkatapos nagtaka si Seth kung bakit siya nawalan ng malay, at sinabi ng anak niya na binigyan niya ito ng candy. Tinanong ni Seth ang anak niya tungkol dito, at sinabi niyang binigay ito ng ama ni Seth sa kanya. Sinubukan ni Seth na gisingin si Faith ngunit may sumigaw mula sa labas. Napatingin si Seth sa bintana at nagulat sa nakita, inaatake ng mga gargoyles ang nayon. Gumawa si Seth ng antidote para kay Faith, samantala, ang nayon ay nagliliwanag ng matingkad na orange sa gitna ng madilim na gabi. Tumatakbo ang pinuno ng nayon sa kalye, hinahanap si Faith para gamitin bilang pain. Kinuha siya ng isang gargoyle at alam nitong may hapunan na sila ngayong gabi. Binigyan ni Seth si Faith ng antidote at nagising ito. Biglang nagliyab ang apoy sa labas ng bahay ni Seth na nagpa-aksyon kay Faith. Kinuha niya si Greed at lumabas, sinubukan ni Faith na maghanap ng mga nakaligtas, ngunit ang tanawin ng nayon ay nakakabawas ng loob. Abala ang mga gargoyles sa kanilang hapunan at nakaharap ni Faith ang isa sa kanila. Naglunsad ng apoy ang gargoyle kay Faith, ngunit iniwasan niya ito. Sinabi ni Greed na hindi niya matatalo ang mga gargoyles kung sila ang nasa mataas na posisyon. Pinakinggan ito ni Faith, hindi tulad ng isang tiyak na Jedi na kilala natin. Sinuri ni Faith ang mga kasanayan ng mga gargoyles at tiningnan ang kanilang mga estadistika. Naisip ni Faith na nakakaproblema ang kanilang kasanayan sa fireball at inutusan niya si Greed na mag-transform sa isang karit. Muling naglunsad ng fireball ang gargoyle kay Faith, ngunit sa halip na umiwas, pinutol ito ni Faith. Napansin ng mga gargoyles na lumalaban si Faith at pinalibutan nila ito. Sabay-sabay nilang inilunsad ang kanilang mga fireball.
Ginamit ni Fate ang karit na pinutol ang fireball at saka pinutol ang mga gargoyles isa-isa. Na-activate ang kasanayan niyang gluttony, tumaas ang kanyang estadistika, at nakuha niya ang magic skill ng fireball. Napansin ni Fate na may natitira pang isang gargoyle, ito ang pinuno ng grupo. Sinuri ni Fate ang pinuno at napansin na mas mataas ang antas nito kumpara sa normal na gargoyles at may karagdagang kasanayan sa paglaban sa apoy. Nilusob ng pinuno si Fate para gamitin ang fireball sa malapitan. Ngunit binigyan siya ng babala ni Greed at sinabi nitong samantalahin iyon. Agad na lumusab si Fate sa sumusugod na pinuno, tinamaan ni Fate ang pinuno gamit ang karit at na-activate ang kanyang gluttony skill. Muling tumaas ang estadistika ni Fate, at nakuha niya ang kasanayan sa paglaban sa apoy. Kinabukasan, tumayo sina Fate at Seth sa natirang bahagi ng nayon. Si Seth at ilang taga-nayon lang ang nakaligtas sa pag-atake. Bumalik si Fate sa bahay ng kanyang pamilya at pumunta sa puntod ng kanyang mga magulang. Nagbalik ang mga alaala ng kanyang kabataan at sinabi niya sa kanyang ama na maayos na siya ngayon. Sumakay si Fate sa karwahe ng driver, tinanong siya ng driver kung kaya niyang protektahan ito kung inaantok siya. Humingi ng paumanhin si Fate, sinabi ng driver na binabayaran siya ni Fate para sa kanyang serbisyo, kaya dapat niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan. Bigla ang pinahinto ng lalaki ang karwahe, nakatayo ang mga bandito sa harap ng karwahe. Pinangunahan ng lider ng mga bandito ang kanyang mga tauhan para atikihin sila ni Fate. Sa sandaling iyon, isang higanteng espada ang bumagsak mula sa langit sa likod ng grupo ng mga bandito, binasag ang kanilang porma sayon at tinamba sila. Sinabi ni Greed kay Fate na iisa lang ang taong kayang gawin iyon. Tumingala si Fate at nakita ang babae na nakita niya ilang araw na ang nakalipas. Sinabi niya kay Fate na may utang siya sa kanya para doon sa mga kobolds. Hindi naintindihan ni Fate ang ibig niyang sabihin. Hiningi niya na sumama sa kanila, ngunit nang sumakay siya sa karwahe, natamba ito paatras. Sinigawan ng babae ang kanyang armas, sloth, na bumalik sa normal, at tumuwid ang karwahe. Tinanong ng babae si Fate kung ano ang pangalan niya. Nagpakilala si Fate sa kanya at tinawag siya ni Mine na Fate of Gluttony. Tinanong ni Fate kung paano niya nalaman ang tungkol sa gluttony, at sumagot si Mine na isa rin siyang may-ari ng Deadly Sin Skill. Tinanong ni Fate si Mine tungkol sa Deadly Sin Skill at nagtaka siya kung bakit hindi ito nabanggit ni Greed sa kanya. Nagpakilala si Mine bilang may-ari ng skill na Wrath. Kumalam ang tiyan niya at binigyan siya ni Fate ng beef jerky. Sinabi ng driver na malapit na silang dumating sa lungsod. Binanggit ng driver na naghahanda si Lord Rudolph ng welcome party para sa expedition ng hukbo ng Gallia. Tinanong ni Fate kung kasama ba sa expedition si Lady Roxy at sinabi ng driver na malapit na silang dumating sa bayan. Nagpasalamat ang driver kay Fate at umalis. Tinanong ni Fate si Greed kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ni Greed na dapat silang pumunta sa isang inn. Nakatulog si Mine habang nakatayo at sumandal siya kay Fate para sa suporta. Inihiga ni Fate si Mine sa kama sa isang kwarto na nakuha niya sa inn. Sinabi ni Greed kay Fate na hindi niya alam na buhay pa si Mine. Tinanong ni Fate kung paano kilala ni Greed si Mine at sinabi niya na mayroon silang masalimuot na relasyon kasama si Sloth noon. Sinabi ni Greed kay Fate na si Sloth ay isang deadly sin weapon tulad niya. Tinanong ni Fate tungkol sa deadly sin skills at ipinaliwanag ni Greed ang tungkol sa 7 deadly sin skills na lumalabag sa mga prinsipyo ng Diyos. Sinabi niya kay Fate na ang gluttony ang pinakamakasalanang skill dahil kayang nitong baliin ang konsepto ng levels. Tinanong ni Fate kung ang parusa niya ay ang hindi mapigil ang gutom at sinabi ni Greed na may kanya-kanya silang parusa. Sinabi ni Fate kay Greed na malas siya, mula sa pagtawa ng mga tao sa kanya dahil sa kawalan ng kapangyarihan hanggang sa kailangan niyang palaging pakainin ang kanyang skill para mabuhay. Sinabi ni Greed na hindi siya dapat mag-atubili kung gusto niyang mabuhay, o baka lamunin siya ng gluttony. Inutusan siya ni Greed na labanan ito at panatilihin ang kanyang sarili sa mode ng kalahating gutom. Sinuot ni Fate ang kanyang maskara at lumabas para manghuli. Nakasalubong niya ang isang sandman at ginawa niyang bow si Greed. Inutusan siya ni Greed na gamitin muna ang kanyang bagong fire skill bago magpaputok ng arrow at namangha si Fate sa resulta. Madaling natalo ang sandman, na-activate ang skill ni Fate, nakita niya ang iba pang sandmen at gusto niyang lamunin ang mga ito, ngunit sinabi ni Greed na tiisin niya ito. Sa inn, nagising si Mine at gutom siya. Kumain siya ngunit nakita niya ang isang poster na nagsasabing kung sino man ang makakatalo sa Sand Golem ay bibigyan ng gantimpala. Patuloy na tinatalo ni Fate ang mga Sandmen isa-isa at unti-unting na-activate ang kanyang skill.
Sinabi ni Greed na nasasanay na siya at sinabi ni Fate na hindi maganda ang pakiramdam nito. Sinabi ni Greed na oras na para bigyan ng kasiyahan ang gluttony, para hindi siya mawala sa sarili. Lumitaw ang Sand Golem, at agad na nakilala ni Fate ang amoy nito. Nakikipaglaban ang isang grupo ng mga sundalo sa Sand Golem, ngunit wala silang pag-asang talunin ito. Sa puntong iyon, tinamaan ni Fate ang golem ng magic arrow para makuha ang atensyon nito. Sinabi niya sa mga sundalo na siya ang tatapos sa golem, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya sapat para dito. Sinabi ni Greed na gumagawa na naman siya ng mabuting gawa, pero sinabi ni Fate na gusto lang niyang mapawi ang kanyang gutom. Umatake ang golem ng mga bola ng buhangin, ngunit ginamit ni Fate ang magic arrow para sirain ang mga ito. Sinugod niya ang golem at sinubukang atikihin ito, ngunit hinarang ito ng golem. Inatake ng golem si Fate gamit ang wind magic para hulihin siya at durugin siya ng mga bato. Ginawa ni Fate si Greed na isang karit at hiniwa ang golem na nagpalipad sa wind magic. Ang core ng golem ay umalis sa katawan nito at ibinaon ang sarili sa buhangin. Sinabi ni Greed kay Fate na huwag hayaang mawala ang core at binago ni Fate si Greed bilang isang pana at sinabihan itong gamitin ang ilan sa kanyang mga stats. Binigyan ni Fate ng utos si Greed na magpaputok kung kinakailangan at ginawa niya ito. Sinira ang core ng Sand Golem. Na-activate ang skill ni Fate at nakuha niya ang skill ng Sandstorm Magic. Napansin ni Fate na masyadong malaki ang crater na nilikha ng arrow ni Greed, ngunit sinabi ni Greed na wala silang ibang pagpipilian. Kinabukasan, bumalik si Fate sa kwarto at nakita niyang nagbibihis si Mine. Tinanong niya kung saan siya pupunta at sinabi ni Mine na pupunta siya para manghuli ng Sand Golem. Sinabi ni Fate na tinalo na niya ang Sand Golem at nagalit si Mine dahil hindi na siya makakakuha ng gantimpala. Sinabi ni Fate na ibibigay niya sa kanya ang kalahati ng gantimpala kapag nakash in niya ito. Tinanong siya ni Mine tungkol sa kanyang maskara at sinabi niya na ito ang kanyang pagkakakilanlan bilang corpse. Lumabas si Fate ng inn at humingi ng sakay sa isang driver ng karwahe. Habang nasa biyahe, tinanong ni Fate kung si Mine ba ay talagang gluttony dahil palagi itong gutom. Ngunit simpleng sagot ni Mine na maraming calories ang nasusunog sa galit. Binanggit ni Fate na kahit madalas siyang kumain, hindi lumalaki si Mine. Ngunit lalo lang itong nagalit, at nadagdagan niya ang bigat ng kanyang sandata. Dahil dito, nabasag ang gulong ng karwahe at napilitan silang huminto. Humingi ng tawad si Fate sa nangyari, ngunit napansin niyang nawawala si Mine. Nakita niya ang isang nayon malapit, at naisip niyang doon siya pumunta. Hinabol niya si Mine, napansin ang kapayapaan ng nayon. Ipinaliwanag ni Greed na malapit ang nayon sa Galia, kung saan karaniwang aktibo ang mga halimaw. Kaya, napagpasyahan nilang may malakas na nagpoprotekta sa nayong ito. Tinanong ni Fate tungkol sa kastilyo malapit sa nayon. Sinabi ni Greed na ito ang Hausen Castle, patuloy siyang naglakad papasok sa nayon hanggang sa makita niya ang isang lalaki na naglilinis ng kanyang espada. Nagpasya siyang tanungin ang lalaking ito tungkol sa lokasyon ng pinuno ng nayon, binanggit niyang gusto niyang magpalipas ng gabi dito. Lumiko ang lalaki, na lumalabas na isang matandang lalaki at ang pinuno ng nayon. Napansin ni Greed na hawak ng matanda ang isang banal na espada at napagpasyahan niyang siya ang nagpoprotekta sa nayon. Bago magpasya kung papayagan niya si Fate na manatili, hinamon siya ng matanda sa isang duelo. Sinubukan ni Fate na suriin ang stats ng matanda, ngunit napansin niya ang paggamit ng appraisal. Nagtaka ang matanda, nabanggit na kahit level 1 lang si Fate, lampas 2 milyon lahat ng kanyang stats. Naguluhan si Fate dahil hindi niya napansin na gumamit ng appraisal ang matanda. Ngunit, tinanong lang ng matanda kung tatanggapin ba ni Fate o hindi. Binunot ni Fate ang kanyang espada at nagumpisa ang labanan. Pantay ang laban, hanggang sa magpasya si Fate na tapusin ito agad. Ngunit, naharang ng matanda ang kanyang atake at na-disarm siya. Ngunit, binanggit lang ng matanda na ito ang tadhana at pinayagan siyang manatili. Naguluhan si Fate, ngunit may kondisyon ang matanda. Kailangan ni Fate na kumuha ng ilang leksyon mula sa kanya, ngunit hindi binanggit ng matanda kung bakit. Nagduda sina Greed at Fate sa intensyon nito, ngunit, sinimulan ng matanda na banggitin ang lahat ng kahinaan ni Fate. Hindi niya alam kung paano kontrahin ang appraisal, ni kung paano gamitin ng maayos ang kanyang mga skills. Sinabi niyang hindi pa sanay ang katawan ni Fate sa kanyang kapangyarihan. Kahit kayang talunin ni Fate ang mga halimaw, hindi siya makakatalo sa mga taong umaatake sa kanya. Binanggit ng matanda na marami siyang matututunan mula sa kanya. Ngunit, nagduda pa rin si Greed, gayunpaman,
Alam ni Fate kung gaano kahirap magkaroon ng personal na guro na isang banal na knight. Tinanggap niya ang alok at nagpakilala ang matanda bilang Barbatos. Biglang lumitaw si Mine, at napansin agad ni Barbatos na mahusay siyang mandirigma sa pamamagitan lang ng pagtingin sa kanya. Handa na si Fate para sa kanyang pagsasanay, ngunit ito ay hand-to-hand combat. Ipinaliwanag ni Barbatos na ito ang pinakamahusay na paraan para makontrol ni Fate ang lahat ng kanyang stats. Sinabi ni Barbatos na ang mga mandirigma na biglang lumalakas ay may problema sa pagkontrol ng kanilang kapangyarihan. Itinuring ni Fate na matalino si Barbatos at handa na siyang magsimula. Sinimulan ni Barbatos sa pagwawasto sa posture ni Fate. Tinuruan niya si Fate kung paano sumuntok at gaano kalakas ang dapat gamitin. Ipinakita niya kung paano ito gawin, na ikinagulat ni Fate sa bilis nito. Binanggit ni Barbatos na ang lahat ay tungkol sa kung paano niya kontrolin ang kanyang sariling katawan. Kung hindi niya ito makontrol, magiging mahina at mabagal ang kanyang mga kilos. Nagkaroon ng motibasyon si Fate sa leksyon, at nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay. Sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, hindi pa rin siya makatama ng suntok kay Barbatos. Bigla, nagsimulang kumilos ang kanyang gluttony, na nakapagpagulo kay Barbatos. Tinanong niya si Fate kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang mata. Gayunpaman, nagsimulang sakupin ng skill ang katawan ni Fate at inatake si Barbatos. Nakaiwas ang matandang lalaki, na-impress na gumaling agad si Fate. Sinubukan ni Barbatos na maging mas seryoso at umatake. Ngunit, dahil sa gluttony, nakita ni Fate na gumagalaw si Barbatos sa mabagal na motion. Nagawa niyang iwasan ang combo attack, na ikinabilib ni Greed habang mabilis na gumagalaw si Fate sa kabila ng kanyang half-starvation mode. Kalaunan, sinabi ni Barbatos kay Fate na tuturuan niya ito kung paano lumaban sa tunay na labanan kinabukasan. Pumayag si Fate, ngunit bigla niyang naamoy ang ilang mga halimaw mula sa kastilyo. Nagtataka siya kung may mga halimaw ba sa loob nito. Nakita ni Fate ang isang frame na may larawan ng pamilya ni Barbatos. Binanggit ni Greed na kamukha ni Fate ang anak ni Barbatos. Nahulaan niya na may dahilan si Barbatos kung bakit siya naging pinuno ng nayon, at bakit niya gustong sanayin si Fate. Kinabukasan, binigyan ni Barbatos si Fate ng isang stick at sinabihan siyang pigilan ang espada niya. Naguluhan si Fate dahil masisira ito, ngunit sinagot ni Barbatos na magagawa ito ni Fate dahil nakapagsanay siya sa kanya. Inatake ni Barbatos, na pinilit si Fate na gamitin ang kanyang half-starvation state upang mahulaan ang kilos ng espada at hayaang dumulas ito sa stick. Nagawa niya ito, na ikinatuwa ni Barbatos dahil ngayon ay kayang kontrolin ni Fate ang kanyang mga stats. Nagpasalamat si Fate sa lahat ng tulong at naghihintay sila para sa gabi. Sa hapunan, sinabi ni Fate kay Barbatos na aalis sila kinabukasan ng umaga. Gayunpaman, mas interesado si Mine sa pagkain kaysa magpasalamat sa matandang lalaki. Sinabi ni Barbatos sa kanila na mag-enjoy sa pagkain, ngunit ibinunyag ni Mine na hindi niya matikman ito. Naguluhan si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na iyon ang kapalit ng pagkakaroon ng wrath skill. Sinabi ni Mine na hindi niya ito inaalala, dahil mayroon siyang dapat gawin. Naalala ni Fate ang kanyang misyon, na tulungan si Roxy. Naantig ang matandang lalaki sa mga salitang iyon at tumingin siya sa kastilyo. Tinanong ni Fate kung mayroon bang nandoon, at nagpa siya si Barbatos na magpaliwanag. 15 taon na ang nakalipas, ang kastilyong iyon ay kanya. Ipinaliwanag niya na wala siya para magtupad ng mga tungkulin ng kaharian nang atikihin ng isang leech ang kanyang teritoryo. Nawala niya ang lahat ng kanyang pamilya at mga tao, at ngayon, pinamumunuan ng Leech Lord ang kastilyo. Sinabi niyang nakakulong pa rin ang kanyang pamilya sa loob, ngunit ang kwentong iyon ay nag-trigger sa gluttony skill ni Fate. Lumabas si Fate at tumingin sa kastilyo, sumunod sa kanya si Barbatos, sinasabing kung pupunta si Fate sa kastilyo, sasama siya rito. Ipinaliwanag ni Barbatos na nakakulong pa rin siya sa nakaraan at gusto niyang makawala dito. Lumitaw din si Mine, na nagsabing mananatili siya upang protektahan ang nayon. Iyon ay kung babayaran siya ng 50 ginto, nagpa siya ang dalawa na pumasok, ngunit biglang nagliwanag ang madilim na kastilyo. Biglang gumana ang fountain, at naririnig nila ang mga tinig ng mga taong tumetawa. Mabilis silang pumasok, at pumasok sa ikalawang palapag, kung saan dapat naroroon ang leech. Ngunit pagdating doon, nakita nila ang isang kwarto na puno ng mga maid at anak ni Barbatos. Sinalubong ng asawa at mga maid ni Barbatos ang pagbabalik niya, ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyayari.
Tinawag niya sila sa kanilang mga pangalan at lumapit sa kanila, tinatanong kung buhay pa ba sila. Sinagot nila na baka pagod lang siya at tinanong kung natupad ba niya ang kanyang tungkulin. Kinumpirma niya ito, at ngumiti silang lahat, nalito si Faith, ngunit ipinaliwanag ni Greed na sa kabila ng pagmumukhang buhay, patay na ang lahat sa loob ng kwarto. Ibinunyag niya na ito ay isang ilusyon, ngunit hindi ito tila napapansin ni Barbatos. Tinanong ng anak ni Barbatos kung may dala ba siyang pasalubong, at sinubukan ng matandang lalaki na kunin ito mula sa kanyang jacket. Biglang sinubukan ng kanyang anak na saksakin siya at humugat ng kutsilyo para harangin ito. Lumayo ang anak, binanggit na siya ang nagprotekta sa kastilyo sa lugar ng kanyang ama sa loob ng maraming taon. Sinubukan ng ilusyon na pagsisihan si Barbatos sa pagtutok sa kanyang trabaho nang sila ay atikihin. Inaangkin ng mga ilusyon na buhay pa sila, at gusto silang patayin ni Barbatos. Ngunit sinabi ni Faith sa matandang lalaki na siya ang haharap sa mga ilusyon. Gusto niyang gamitin ang side mode ni Greed, upang putulin ang buong ilusyon, ngunit sumagot si Greed na mapuputol din ang lahat kasama nito. Ibig sabihin, makokonsume ang kaluluwa ng lahat ng gluttony at mananatiling nagdurusa magpakailanman. Nag-atubili si Faith dahil ayaw niyang magkaroon sila ng ganoong kapalaran. Hiningi ni Barbatos na harapin niya ang Leech Lord, habang siya ang haharap sa kanyang sariling pamilya. Nakipagduelo ang matandang lalaki sa kanyang anak, na-impresa kung gaano ito kalakas. Samantala, sinundan ni Faith ang amoy ng mga halimaw at natagpuan ang kanyang sarili sa isang bulwagan. Madali niyang natagpuan ang leech at ginamit ang bow mode ni Greed para barilin ito. Gayunpaman, buhay pa rin ang leech. Tiningnan ni Faith ang kanyang mga stats, lahat ay lampas sa 2 milyon. Inatake siya ng leech, ngunit nagpa siya si Faith na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, tulad ng itinuro sa kanya ni Barbatos. Nakapag-counter siya at nawasak ang mga kamay ng leech. Ngunit, hindi sumuko ang halimaw at nagsimulang manipulahin ang mga patay na katawan. Narinig ni Faith ang mga katawan na humihingi ng kaligtasan, ngunit hindi niya ito ma-atake. Tumingin siya sa likuran at nakita ang mga katawan malapit sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Barbatos sa tamang oras at pinutol ang mga litid ng mga ito. Nakita niya ang katawan ng kanyang yumaong asawa, na sinasabi ang parehong bagay na sinabi nito noong huli silang nagkita. Naalala niya ang kanyang pamilya na nagtatanong kung bakit kailangan niyang tanggapin ang pinakamapanganib na mga misyon. Ngunit sinagot lang ni Barbatos na mabilis niyang tatapusin ito at babalik. Napagtanto ni Barbatos na hindi siya naging mabilis sapat, ngunit ngayon kailangan niyang ilagay sila sa kapahingahan. Ginamit ni Barbatos ang kanyang Grand Cross skill upang linisin ang mga katawan at talunin ang leech, ngunit patuloy pa ring lumalaban ang halimaw. Napansin ni Faith ang espada ng anak ni Barbatos, kinuha niya ito, nais na tulungan ang matandang lalaki, at pinagsanib nila ang kanilang mga espada para i-activate ang parehong skill. Mas naging makapangyarihan ito, at natalo nila ang leech. Kinuha ni Barbatos ang mga katawan ng kanyang pamilya, humihingi ng tawad sa tagal ng kanyang pagkilos. Bigla niyang nakita ang mga multo ng kanyang pamilya, at sinabi ng kanyang anak na ayos lang dahil nailigtas niya sila. Binigay niya sa kanyang anak ang souvenir na palagi niyang ipinangako at niyakap ang dalawa bago sila tuluyang nawala. Bumalik sa ganap na kadiliman ang bahay, at hiniling ni Barbatos sa kanyang pamilya na maghintay para sa kanya. Lumabas sila, at biglang ibinunyag ni Barbatos na nalagpasan niya ang limitasyon ng kanyang level. Iniisip niya na ito ay dahil sa pakikipaglaban niya kasama si Faith. Kinumpirma ito ni Greed, na nagsabing mangyayari lamang ito sa mga taong nagbukas ng kanilang puso sa mga gumagamit ng Deadly Sin skill. Bumalik lamang sila kinabukasan ng umaga, na ikinainis ni Mine, dahil gising siya magdamag upang protektahan ang nayon. Binigyan lamang siya ni Barbatos ng bag ng mga gintong barya. Kinuha ito ni Mine, ngunit iniisip ni Faith na sikim siya. Sumagot si Mine na kailangan niya ng ginto upang muling itayo ang nayon, at ang ginto ay hindi nagsisinungaling, na isang bagay na matututunan niya kung mabuhay siya ng sapat na katagal. Naguluhan si Faith, ngunit binanggit ni Barbatos na nakita niya si Mine noon. Lumabas na nakita niya si Mine 50 taon na ang nakakaraan, nang lumitaw ang mga halimaw sa lugar na iyon. Nagulat si Faith, ngunit binanggit ni Barbatos na pareho pa rin ang itsura niya, ngunit noon ay isang perpektong mandirigma na siya. Nagpasalamat si Mine sa papuri, na nagsasabing maabot niya ang kanyang antas kung magsasanay siya, sa loob ng 1,000 taon. Tinanong ni Barbatos kung sino siya, ngunit sinagot ni Mine na isa siyang multo na hindi pinapayagang mamatay. Napansin ni Barbatos na bumalik sa normal ang mata ni Faith.
Ipinaliwanag ni Fate na may kondisyon siya na kailangan niyang patayin ang mga halimaw paminsan-minsan, kung hindi, magiging pula ang kanyang mga mata. Agad na nahulaan ni Barbatos na kung hindi niya papatayin ang mga halimaw, mawawala sa kanya ang katinoan. Kaya, sinabi niya kay Fate na bumalik sa kanya kapag natapos na niya ang kanyang kailangang gawin. Binanggit niya na may mahalaga siyang sasabihin kay Fate, ngunit hindi niya ito magagawa ngayon. Sa kanilang paglalakbay, patuloy pa ring inirereklamo ni Fate ang kakayahan ni Mine na maging glutton. Muli, sumagot si Mine na maraming calories ang nasusunog sa galit. Sinubukan niyang ibahagi ito sa kanya, na nagpapaliwanag na ayaw niyang magalit ito sa kanya. Trinato pa niya ito na parang bata, pinapakain siya ng beef jerky at hinahaplos ang kanyang ulo. Tumetawa si Greed sa eksena, ngunit napansin ni Fate si Mine na nakaupo sa tabi niya at saka inilapat ang kanyang ulo sa kanyang hita. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, ngunit simpleng sagot ni Mine na ito ang pinakamagandang higaan sa karwahe, kahit na hindi kasing ganda. Mabilis siyang nakatulog, at inihambing ni Fate siya sa isang bata. Naalala niya ang sinabi niyang isa siyang multo na hindi pinapayagang mamatay, at na mayroon siyang kailangang gawin. Tinanong niya si Greed kung ano ang kalaban ni Mine, ngunit hindi sumagot si Greed. Nagreklamo si Fate, ngunit sinabi lamang ni Greed na makikita niya ito kung mananatili siya kasama niya. Gayunpaman, iniisip ni Fate na magiging problema ito sa hinaharap. Samantala, tinanong ng mga kasama ni Roxy kung kailan sila dapat makarating sa Galia. Sinagot ni Roxy na malapit na ito, literal na nasa kanto lang. Makalipas ang ilang minuto, dumating sila sa nayon ni Barbatos. Nag-usap sila tungkol sa kastilyo at sa kwento na ngayon ay pinamumunuan ito ng isang leech na halimaw. Nagpasya silang lumapit sa kastilyo ngunit napansin nilang walang mga halimaw. Naisip ni Mugan na kamakailan lang nilinis ang lugar na ito. Dumating si Barbatos upang magpakilala, at nagpakita ng respeto si Mugan, na binanggit na kilala si Barbatos bilang Sword Saint. Sinubukan ni Roxy na magpakilala, ngunit binanggit ni Barbatos na lumaki siya ng maayos. Naguluhan siya sa una, ngunit sinagot ni Barbatos na kilala niya ang kanyang mga magulang at sila ang nagpahingi sa kanya na pangalanan siya. Nagulat siya sa narinig, ngunit binanggit ni Mugan kung gaano siya kainggit dahil mayroon siyang bayani bilang ninong. Itinama sila ni Barbatos, na nagsasabing siya ay dating bayani. Binanggit niya na nagretiro siya dahil nawalan siya ng dahilan para lumaban matapos mawala ang kanyang pamilya. Binanggit ni Roxy na nagawa niyang talunin ang Leech Lord, ngunit sinagot ni Barbatos na hindi niya ito nagawa mag-isa. Binanggit niya lamang na salamat ito sa isang taong lumaban kasama niya. Binanggit ni Mugan na dapat malakas ang taong iyon dahil hindi madaling talunin ang isang koronadong halimaw. Sinabi rin ni Miriam na gusto niyang makilala siya, ngunit simpleng sagot ni Barbatos na umalis na ito sa kanyang paglalakbay. Tinanong ni Roxy ang pangalan ng mandirigma dahil kailangan niyang iulat ang sitwasyon mamaya. Gayunpaman, tumanggi si Barbatos na sabihin na si Fate ito. Ito ay dahil hiniling ni Fate sa kanya na huwag banggitin ang kanyang pangalan sa sinumang magtanong tungkol sa kanya. Tinanggap ni Roxy ang sagot na ito at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya. Nagpasya siyang umalis, at tinanong siya ni Barbatos kung pupunta siya sa Galia. Nagulat siya dahil hindi niya ito nabanggit, sumagot si Barbatos na iyon lang ang dahilan kung bakit siya nasa lugar na ito. Tinanong niya kung si Vlerek ba ang nasa likod ng kanyang misyon, ngunit sinagot niya na voluntaryo siyang sumali. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang plano dahil parehong banta sa Vlerek ang mga pamilyang Hart at Barbatos. Sinagot ni Roxy na gagampanan niya ang kagustuhan ng kanyang ama at poprotektahan ang mga tao. Nagulat si Barbatos nang malaman na pumanaw na ang ama ni Roxy. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, tinanong siya ni Barbatos kung gusto niyang mag-aral sa kanya. Naguluhan siya, ngunit nangako siya na tuturuan siya kung paano lumaban sa Galia. Tinanggap niya na matuto mula sa kanya, at na-impress si Barbatos na hindi lamang pareho ang uri ng espada niya sa kanyang ama, kundi pati na rin ang kasanayan. Sinabi niya na gusto niyang maging mas malakas, at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga aralin. Samantala, nagrereklamo si Fate kay Mine na matagal na silang naglalakad mula sa huling bayan. Naguluhan siya sa lugar na ito, at napansin niyang puno ito ng mga guho. Sinagot ni Mine na dito siya ipinanganak, naguluhan si Fate ngunit ipinaliwanag niya palalo. Dinala siya sa Imperial Capital matapos siyang ipanganak, at wala siyang mga alaala sa lugar na ito. Ngunit mahalaga pa rin sa kanya ang lugar na ito. Naguluhan si Fate at tinanong kung hindi ba nawasak ang Galia 400 taon na ang nakakalipas.
Ngunit binaliwala ito ni Mine at naglakad palayo, huminto siya sa isang random na lugar, na binanggit niyang natagpuan na niya ito. Naguluhan si Fate, ngunit nang tumingin siya sa unahan, nakita niya ang isang uri ng kakon. Binanggit ni Greed na hindi siya makapaniwala na isa pa sa mga bagay na iyon ang buhay pa. Naglakad muli si Mine at sinundan siya ni Fate, habang tinatanong si Greed kung ano iyon. Sinagot ni Greed na ito ay isang chimera. Ito ay isang militar na sandata na nilikha sa Gallian noong matagal na panahon na ang nakakaraan sa pamamagitan ng pagpapatch ng mga halimaw bilang core. Naguluhan si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na ito ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Lumapit sila sa chimera habang binanggit ni Greed na akala niya ay na-disable na ang lahat ng chimera. Pagkatapos ay hinarap ni Mine si Fate at sinabing babayaran niya ang utang na loob. Nagulat si Fate dahil kailangan nilang talunin ito. Tiningnan niya ang stats nito, at nalaman niyang ang pinakamababang stat nito ay 14 na milyon. Napansin din niya na ang mga kasanayan ng chimera ay lumalabas bilang error. Ipinaliwanag ni Greed na hindi ito matatag dahil ang mga kasanayan ng halimaw ay artipisyal na pinaghalo. Sa kabila ng malalaking stats, binanggit ni Mine na ito ay bata pa lamang na chimera, kaya dapat ay posible itong talunin. Naguluhan si Fate at tinanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinagot ni Mine na hindi mamamatay ang chimeras sa simpleng pagpalo lamang. Hanggat may kaluluwa ito, mananatili itong buhay. Napagtanto ni Fate na kailangan niya ang kakayahan ng gluttony niya na kumain ng kaluluwa upang harapin ito. Sumang-ayon si Mine, na binanggit na ito ang pinakamakasalanang kapangyarihan na sumasalungat sa Diyos. Hindi na nag-aantay, tumalon siya, na sinasabi na magsisimula na sila. Tinamaan niya ang itlog, at nakita nila ang isang babae sa loob. Biglang lumabas ang isang halimaw, at napansin ni Fate ang babae sa dibdib ng halimaw. Napansin niya kung paano ang hitsura ng kanyang mga mata ay katulad ng sa kanya, ngunit sinabi ni Mine na sinusubukan ng halimaw na takutin siya. Sinabi rin ni Greed kay Fate na tumingin sa ibang direksyon, kung hindi ay mawawala ang kanyang kagustuhang lumaban. Tinanong ni Fate kay Mine kung sino ang babae, at sinagot niya na ito ang core ng chimera. Sa madaling salita, ibinunyag ni Mine na kailangan niya si Fate na magbigay ng huling suntok sa core. Tinangka ni Fate na tumanggi sa paliwanag na kung kakainin niya ang kaluluwa ng babae, magdurusa ito sa walang hanggang impyerno. Sinabi ni Mine na huwag siyang magpalinlang, dahil ang babae ay isang halimaw na may anyong tao. Sinabi niya na ang sentimentalidad ni Fate ay magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Umungal ang halimaw at hinayla ni Mine si Fate upang iwasan ang atake. Nagtawag ang halimaw ng Lava, at hiniling ni Fate kay Greed na maging isang karit at putulin ito. Tumanggi si Greed dahil hindi niya mapuputol ang ataking iyon. Biglang huminto si Mine at sinabihan siyang manatili sa likod niya. Pinutol niya ang Lava at pinigilan ang atake, pagkatapos ay inangkin niya na kailangan nilang maghiwalay at pinutol ang mga braso ng halimaw. Sinubukan ni Fate na magpabagal ng oras gamit ang kanyang mga petrification arrows, ngunit sinabi sa kanya ni Greed na mag-focus dahil nagre-regenerate na ang halimaw. Naguluhan si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Greed na ang mga chimeras ay binuo para lumaban ng mag-isa magpakailanman. Hindi alam ni Fate kung paano nila ito matatalo, ngunit muling pinutol ni Mine ang braso ng halimaw. Napansin niya kung gaano siya naging mas malakas kaysa dati, at ipinaliwanag ni Greed na ito ay dahil sa kanyang sandata, ang sloth. Habang mas madalas niyang ginagamit ang sloth, lalong tumitindi at bumibigat ito. Sumigaw sa sakit ang chimera, at naramdaman ni Fate ang malakas na pressure. Lumapag si Mine sa tabi niya, na ipinaliwanag na sinusubukan ng chimera na mag-evolve. Biglang lumabas ang mga pakpak mula sa likod ng chimera. Inutusan ni Mine si Fate na manatili sa likod niya, at naalala niya si Roxy. Napagtanto niya na siya ay pinoprotektahan na naman at nadismaya siya sa kanyang sarili. Matapang niyang sinabi na gusto niyang tulungan si Roxy, ngunit sa huli, lagi siyang pinoprotektahan ng iba. Gusto niyang magbago at maging mas malakas, kaya, sinabi niya kay Mine na ilalabas niya ang kanyang half-starvation mode. Simpleng sagot ni Mine na kung magkakamali siya, lulunukin siya ng gluttony. Alam ito ni Fate, ngunit hindi siya nag-aalala, hindi niya matutulungan si Mine kung hindi niya ito i-activate. Inactivate niya ang kanyang skill at ginawa ang lahat para kontrolin ito. Ngunit, kasama dito ang malaking sakit, hindi nag-aantay ang chimera at umatake, ngunit hinaranggan ito ni Mine. Bigla niyang narinig ang boses ni Fate na nagsasabing oras na para gumanti. Inatake ng chimera gamit ang mga balahibo na sisebog pag nagkaroon ng contact, at nagpa siya si Fate na gamitin ito sa kanilang kalamangan.
Ginamit niya si Greed para putulin ang mga balahibo at lumikha ng pagsabog. Pagkatapos, tumalon siya sa ere at ginawa si Greed na isang pana. Ginamit niya ang alikabok na ulap para mag-charge kay Greed ng 10% ng kanyang stats, kasama ang Sandstorm Magic. Pagkabaril, Nitrify ang Chimera, ginamit ni Mine ang pagkakataong ito para umatake at pinakawalan ang Sloth. Napakalakas ng kanyang atake na naputol niya ang paa ng Chimera. Sinabi ni Greed kay Fate na magmadali at umatake bago ito mag-regenerate. Ngunit, nag-activate ang Chimera ng isang barrier skill. Nagpa siya si Fate na putulin ito gamit ang kanyang karit, ngunit walang epekto. Inutusan siya ni Greed na hanapin ang daloy ng mana at tamaan ang mahinang punto. Mabilis itong natagpuan ni Fate at tinamaan ito, napinsala ang core ng Chimera. Ngunit, napansin niya na tumitingin palayo ang babae at lumayo siya. Nagpa siya siyang iwasan ng eye contact, at tumalon palayo, ngunit ito ay nagbigay daan para makalipad ang Chimera. Lumapag siya, at napansin na dumudugo ang kanyang mata. Ipinaliwanag ni Greed na malapit na ang kanyang oras. Dahil wala nang maraming oras, sinabi ni Mine sa kanya na sumakay sa kanyang sandata. Naguluhan siya, ngunit ipinaliwanag niya na ilulunsad niya siya sa ere, para matapos niya ang Chimera bago ito mag-regenerate. Sinunod niya ang kanyang utos, at inihagis siya palayo. Kahit natanggap niya ang paglulunsad, hindi niya alam kung paano ito talunin. Binigyan siya ni Greed ng promo ng araw, na sa 20% ng kanyang stats, maabot niya ang pangalawang yugto ng ultimate. Tinanggap ni Fate ang kasunduan, at nag-evolve ang karit. Ipinaliwanag ni Greed na ang target nila ay ang sentro ng mana. Inanalisa ito ni Fate at nalaman niya na ang sentro ng mana ay ang batang babae. Ngunit, natrap siya ng Chimera sa loob ng shield barrier nito. Plano ng Chimera na sunugin ang sarili at isama si Fate. Dahil wala nang maraming oras, umikot si Fate sa ere, pinagsama ang apoy at tinusok ang babae. Nagdulot ito ng malaking pagsabog, ngunit may nangyaring kakaiba kay Fate. Una, na-activate ang kanyang telepathy skill, at nakita niya ang batang babae na core ng Chimera at si Mine na nagyayakapan. Pangalawa, na-activate ang kanyang gluttony skill, ngunit imbis na ang karaniwang excitement, naramdaman niya ang pag-iisa. Ipinaliwanag ni Greed na ganoon talaga ito gumagana. Inihayag niya na ang core ng Chimera ay isang inferior na bersyon, ngunit sa huli, isa ito sa mga kauri ni Fate. Samantala, pinapanood lamang ni Mine na nagiging bato ang batang babae na core ng Chimera at nahuhulog. Lumapag si Fate at lumapit kay Mine, tinanong kung kilala niya ang batang babae. Ipinaliwanag ni Mine na nakalimutan na niya ang nangyari noon, ngunit kapag naging Chimera sila, kailangan nilang talunin ito. Dahil kung hindi, mas marami pang tao ang mamamatay. Napagtanto ni Fate na maaari rin siyang maging isang baliw na nagwawala. Kaya, nagpa siya siyang humingi ng pabor kay Mine, kung isang araw, mawala siya sa sarili dahil sa gluttony, gusto niyang patayin siya ni Mine. Dahil alam niya, siya lang ang makakapatay sa kanya kung mawala siya sa sarili. Lumapit si Mine sa kanya at niyakap siya, naguluhan si Fate, ngunit ipinaliwanag ni Mine na gagawin niya ito kapag dumating na ang oras. Pagkatapos ng lahat, binanggit ni Fate na pupunta siya sa Babylon at tinanong si Mine. Sinabi niya na kailangan pa niyang magtayo ng nayon para sa kanyang mga tao. Naguluhan siya, dahil hindi niya inaasahan na totoo iyon. Ngunit, binanggit ni Mine na may partikular siyang nararamdaman tungkol sa kanya. Sinabi niya na mamamatay si Fate bago sila muling magkita. Naguluhan siya tungkol dito, lumabas na nagpa siya si Fate na i-reset ang kanyang mga stats upang i-unlock ang shield mode ni Greed. Sa madaling salita, bumalik sa isa ang lahat ng kanyang kasalukuyang stats. Dahil dito, inisip ni Mine na malapit na siyang mamatay. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at humingi siya ng tulong kay Mine para manghuli at itaas ang kanyang mga stats. Ngunit, lumakad palayo si Mine at humingi ng pera, nakarating siya sa Babylon makalipas ang ilang oras, ngunit nagrereklamo si Greed dahil mali ang pintuan na tinatahak ni Fate. Lumiko si Fate at tinanong kung nakapunta na ba si Greed dito dati. Kinumpirma ito ni Greed, na binanggit na ang kanyang nakaraang tagapagdala ay isa ring deadly skin user. Sa wakas, pumasok sila sa syudad, ngunit may problema. Si Fate ay isang glutton at ang presyo ng pagkain ay 5 beses na mas mataas kaysa sa capital. Dumating din ang Holy Knight sa parehong oras, at sinuot ni Fate ang kanyang maskara bago niya makita si Roxy mula sa malayo. Ipinaliwanag ni Fate na iba't ibang uri ng mandirigma ang pumupunta sa Babylon. Maaaring mga mercenaryo na may galit sa Holy Knights at kahit mga dating Holy Knights.
Sinabi ni Greed na hanggat malakas siya, mapapatawad siya. Ganoon ang takbo sa Babylon, dahil gusto nila ang sinumang tutulong sa kanila upang talunin ang mga halimaw. Napagtanto ni Fate na ito ang pinakamahusay na lugar para sa kanya na manatili. Samantala, nakilala ni Roxy ang isa pang Holy Knight na nagngangalang Alistar. Inangkin niyang karangalan na makatrabaho siya, ang tagapagmana ng pamilya Hart. Nagpasalamat si Roxy sa kanya sa pag-aalaga sa Babylon matapos mamatay ang kanyang ama. Nagpakumbaba si Alistar, na nagsabing hindi niya natulungan ang ama ni Roxy kahit na lumaban sila ng magkasama. Humingi siya ng tawad kay Roxy, at tinanong niya kung naroon siya noong huling sandali ng kanyang ama. Kinumpirma ito ni Alistar, at sinabi ni Roxy na panatilihin niyang mataas ang kanyang ulo dahil naroon siya para ipagpatuloy ang kalooban ng kanyang ama. Nangako siyang magkasama, poprotektahan nila ang mga tao mula sa pagsalakay ng mga halimaw. Nagkamay sila, ngunit iniisip ni Miriam na may malaswang tingin si Alistar kay Roxy. Gusto niyang iligtas si Roxy dahil iniisip niyang nasa panganib ito. Ngunit pinigilan siya ni Mugen, na nagsasabing mawawala ang kanyang ulo. Pagkatapos, lumapit si Roxy kay Mugen at Miriam, na nagsasabing iinspeksyonin nila ang bayan. Samantala, naglalakad si Fate habang iniisip ang kanyang pinansyal na sitwasyon. Nagkakahalaga ng 100 gintong barya kada araw ang manatili sa inn, at 1 gintong barya para sa almusal. Biglang sinabi ni Greed na huminto siya at tumingin sa kaliwa. Nakita niya ang display ng isang tindahan, at inaangkin ni Greed na tinatawag siya ng scabbard. Iniisip ni Fate na mukhang mahal ito, ngunit sumagot si Greed na makakakuha sila ng pera sa pamamagitan ng pagtalo sa mga halimaw. Lumabas ang may-ari ng tindahan, tinatanong kung may hinahanap ba si Fate. Ngunit, bigla itong naging kakaiba, sinusuri ang cloak ni Fate. Napansin niya ang mga marka ng pagkasunog, at iniisip na sanhi ito ng fireball o malakas na heat attack. Napahanga si Fate dahil agad itong napansin ng lalaki. Inaangkin ni Greed na talentado ang lalaking ito at mapagkakatiwalaan nila. Subalit, interesado lamang siya sa pagkuha ng scabbard. Sumuko si Fate at tinanong kung magkano ang scabbard. Sinabi ng lalaki na ito ay isang sample lamang at maaari siyang gumawa ng isa na akma sa espada. Ibinigay ni Fate si Greed at tinanong kung ano ang magagawa niya. Sinuri ng lalaki ang espada, na nagsasabing hindi pa siya nakakita ng ganitong one-handed sword. Tinawag niyang kahanga-hanga si Greed, na nagpapalaki sa ulo ng espada. Nagsimulang mag-isip ang lalaki kung anong uri ng scabbard ang gagawin niya para umakma kay Greed. May ideya siya, ngunit magkakahalaga ito ng 500 gintong barya. Nagulat si Fate at tumanggi sa alok sa pamamagitan ng pagtakbo palabas ng tindahan. Sinabi lamang ni Greed na maghanap sila ng mga halimaw at kumita ng pondo. Ngunit iniisip pa rin ni Fate na sobra ang 500 gintong barya. Nag-iisip siya na sobrang taas ng mga presyo sa syudad, at hindi niya dapat gastusin ang ganun kalaki. Nagpasya siyang lumabas at manghuli ng mga halimaw, nang lapitan siya ng ilang lalaki. Tinanong nila kung gusto niyang sumama sa kanila sa pangangaso ng mga halimaw, dahil hindi naman masama ang magkaroon ng dagdag na kamay. Tinanong nila kung gusto niyang sumali sa hukbo bilang boluntaryo, ngunit tumanggi si Fate. Hindi siya sasama sa anumang grupo, humingi ng tawad ang pinuno ng grupo, at nagtaka kung dati bang Holy Knight si Fate dahil gusto niyang mag-isa. Naguluhan si Fate, ngunit sinabi lamang ng lalaki na hindi niya nahulaan dahil mukha siyang shabby. Humingi ito ng tawad, na parang natatakot, at umalis. Sinabi ni Greed kay Fate na kailangan niyang magbihis ng maayos. Kung hindi, kailangan niyang harapin ang mga taong tulad nito. Hindi makapaniwala si Fate na kailangan niyang magbihis para sa sariling pag-iingat. Inaangkin niya na kukuha siya ng isang cool na bagay, ngunit una kailangan nilang manghuli. Matapos maglakad ng kaunti, narating niya ang isang ilang na lugar. Ipinaliwanag ni Greed na lampas sa hangganan ang Galia. Nagreklamo si Fate tungkol sa amoy, ngunit ipinaliwanag ni Greed na dahil iyon sa mga patay na halimaw na nakakalat kahit saan. Patuloy siyang naglakad ngunit may kakaiba sa hangin. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay mga spores. Naguluhan si Fate nang makita niya ang lumot sa mga bato, ngunit ipinaliwanag ni Greed na ang mga spore nito ay naglalaman ng lason. Pinayuhan ni Greed si Fate na huwag huminga sa spores, ngunit nagreklamo si Fate na dapat mas maaga siyang binalaan. Ipinaliwanag ni Greed na kung masyadong marami ang malanghap, tatubo ang mga ugat ng lumot sa loob ng baga ni Fate. Natakot si Fate, ngunit simpleng sagot ni Greed na ganoon talaga sa Galia. Nagpatuloy si Fate sa paglalakad, at nadetect ni Greed kaagad ang isang maliit na stampede.
Sinubukan ni Fate na maghanap ngunit hindi niya ito makita. Biglang lumitaw ang mga orc sa abot tanaw, ipinaliwanag ni Greed na ang mga orc ang pinakakaraniwang halimaw sa Galia, at gumagamit sila ng natural na armas. Nakilala ni Greed ang 50 na halimaw, at sinabi niyang matalino ang mga orc at umatake ng may koordinasyon. Kaya, sinabi niyang dapat tratuhin ito ni Fate na parang lumalaban siya sa mga tao. Tinanggap ni Fate ang payo at nagpas siyang ilagay sa practice ang itinuro sa kanya ni Barbatos. Sumugod siya, ngunit bigla niyang nakita na ang isang orc ay binaril sa ulo ng isang arrow. Lumitaw ang grupo mula kanina at nagsimula ng atake. Huminto si Fate, iniisip na mas mabilis sila, ngunit nagreklamo si Greed. Sinabi niya kay Fate na agawin ang kanilang biktima para sa kanyang luho. Sinubukan ni Fate na mag-isip, na binabanggit na masamang asal ang magnakaw ng mga halimaw mula sa ibang tao. Ngunit, simpleng sagot ni Greed na walang mga patakaran o asal pagdating sa pangangaso ng halimaw. Biglang lumitaw ang mas maraming orc, ipinaliwanag ni Greed na may 2 squadron ng mga ito bilang reinforcements. Kalmado pa rin si Fate, at iniisip niya na kaya niyang harapin sila dahil hindi ito maituturing na pagnanakaw. Sinamantala ni Greed ang pagkakataong ito upang tuksuhin si Fate, tinatawag siyang kaalyado ng katarungan. Sumugod si Fate, gamit ang kanyang bilis para lumapit hanggat maaari. Ngunit binaril siya ng mga orc ng fire arrows, ginamit ni Fate si Greed bilang isang shield, na sumira sa mga arrow. Ipinaliwanag ni Greed na ang bagong anyong ito ay tumatanggi sa anumang pisikal at mahikal na atake. Hiniling niya kay Fate na purihin siya, ngunit sinabi ni Fate na tumahimik siya dahil kailangan nilang lumaban. Hindi alam ni Fate kung paano niya dapat lapitan ang laban. Simpleng sinabi ni Greed na gamitin ang shield at durugin ang mga orc. Nagsimulang tumakbo si Fate na may shield sa harap niya. Hinaharang niya ang bawat atake, at tumakbo papunta sa mga orc, hinahati sila sa 2. Ipinaliwanag ni Greed na ito ay shield bash, na nangangailangan ng ilang lakas para gamitin, ngunit mayroon na ito si Fate. Patuloy si Fate sa pagtakbo papunta sa mga orc, hinahati ang bawat orc sa paligid niya. Sa huli, umabot sa mahigit 2 milyon ang lahat ng kanyang stats. Ngunit, nagtataka si Fate dahil tahimik ang kanyang gluttony skill kahit na tinalo niya ang ilang orc. Tinanong ni Greed kung tahimik ba ang skill matapos niyang talunin si Haniel. Kinumpirma ito ni Fate at iniisip na dahil ito sa pagsasanay niya sa pagkontrol ng skill kasama si Barbatos. Tinanggap ni Greed ang posibilidad at sinabi sa kanya na putulin ang mga tainga at bumalik sa syudad. Pagbalik niya, nagulat ang lahat na tinalo ni Fate ang ganoon karaming orc mag-isa. Ibinigay niya ang mga ito sa clerk, na nagulat din. Ngunit, inakusahan siya ng isa sa mga lalaki kanina na ninakaw niya ang kanilang mga orc. Sinabi ni Greed na iniligtas talaga ni Fate ang mga ito, ngunit sinubukan ng lalaki na agawin ang mga bag ni Fate. Binali ni Fate ang kamay ng lalaki, ngunit nagpa siya ang natitirang grupo na atikihin siya. Sinalakay siya ng buong grupo ng sabay-sabay, ngunit tinalo sila ni Fate sa isang suntok. Nagtapon ng kutsilyo ang pinuno ng grupo at inatake si Fate, ngunit hinarang ito ni Fate gamit ang bag at sinipa siya sa kanyang pamilya. Sa huli, nakatanggap si Fate ng bayad na 100 gintong barya. Gayunpaman, pumasok si Roxy at tinanong kung siya ba ang nagpatamba sa buong grupong ito. Nagulat si Fate ngunit ipinaliwanag niya ang lahat. Napagtanto ni Roxy na ito ay pagtatanggol sa sarili, at tinanong ni Fate kung ano ang gagawin niya sa kanya. Sinabi ni Roxy na sobra ang ginawa niya ngunit siya ang responsable sa pagbaba ng seguridad sa Babylon dahil walang Holy Knight na nagbabantay dito. Napagpasyahan niyang hindi lang palayain si Fate, kundi ang grupo ng pangit na mga lalaki ay magugugol ng isang gabi sa kulungan dahil sa kanilang maling pag-uugali. Napansin ni Fate na naging mas matangkad siya kaysa kay Roxy, ngunit tinanong siya ni Roxy kung narinig niya siya. Sumagot siya na oo, ngunit nagreklamo si Miriam na bastos ang pagsusuot ng maskara sa harap ni Roxy. Ayos lang ito kay Roxy, lalo na dahil sinabi ni Mugen na ang maskara ay maaaring isang mahalagang piraso ng kagamitan. Nagpasalamat si Fate, at tinanong siya ni Roxy sa kanyang pangalan. Sumagot si Fate na siya si Corpse, sinabi ni Roxy sa kanya na huwag gumawa ng problema, at matutong magbihis ng may estilo. Nagulat si Fate sa narinig at tumakbo palayo sa pagkataranta. Naguluhan ang lahat sa kanyang reaksyon, lalo na si Mugen. Inaangkin niya na mukhang mahina si Fate, ngunit nagawang talunin niya ang lahat. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad si Fate sa kalye, iniisip na baka galit sa kanya si Roxy. Sumagot si Greed na mas mabuti ito kaysa malaman ang kanyang pagkakakilanlan.
Sinamantala ni Greed ang mga salita ni Roxy tungkol sa magandang pananamit at muling hiningi ang scabbard. Biglang lumitaw ang lalaki mula sa naunang tindahan, na nagsasabing narinig niyang tinalo ni Faith ang mga siga. Napabuntong hininga si Faith dahil sa chismis, ngunit biglang hinamon siya ng lalaki na lumaban habang suot ang kanyang damit. Naguluhan si Faith, at nagpakilala ang lalaki bilang Jade, isang manggagawa. Ipinaliwanag niya na 3 buwan pa lang bukas ang kanyang tindahan at hindi pa siya kilala. Kaya, gusto niyang gamitin ni Faith ang kanyang kagamitan upang magkaroon siya ng uri ng ad revenue. Ipinaliwanag ni Jade na naghahanap siya ng isang dakilang mandirigma para sa partnership na ito. Dahil libre ang kagamitan, tinanggap ni Faith ang alok. Matapos ang ilang trabaho, mukha na siyang Kirito na may maskara. Gayunpaman, hinihingi ni Jade ang 80 gintong barya bilang bayad. Tulad ng iba, nagulat si Faith pagkatapos ay hinihingi ni Jade ang 40 gintong barya, ngunit naloko pa rin siya. Nagpa siya si Faith na kumain at napansin ang isang bar na puno ng tao. Sinabi ni Greed na masarap ang pagkain doon, ngunit gusto lang ni Faith ng mura. Nagpa siya siyang lumakad palayo, nang biglang lumabas ang isang magandang babae mula sa bar. Tinitigan siya ni Faith, at bigla siyang nakaramdam ng kakaibang pang-akit sa loob niya. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa kanya, sinabi ni Greed na nagsisimula na siyang masanay dito, at lumapit ang babae sa kanya. Tinawag siya ng babae sa kanyang pangalan, na binanggit na hinihintay niya siya. Nagulat si Faith dahil kilala siya ng babae sa kabila ng kanyang maskara. Tumawa lang ang babae, na nagsasabing pareho silang kakaiba. Napagtanto ni Faith na siya ay may-ari ng Deadly Sin Skill. Nagpakilala siya bilang Ares the Lost. Pumasok sila sa loob, at sinabi ni Ares kay Faith na tanggalin ang kanyang maskara dahil nakikita niya rin ito. Napansin ni Faith na may nangyayari kapag tinitigan niya si Ares sa mata. Humingi siya ng paumanhin, na binanggit na epekto ito ng kanyang Lust Skill. Sa madaling salita, ang skill ay nagpapahulog ng loob ng lahat sa kanya. Tinanong ni Faith kung ano ang ibig sabihin niya sa pagsasabing hinihintay niya siya. Inihayag ni Ares na matagal na niyang pinapanood si Faith mula pa noong nasa kabisera siya. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makipag-ugnayan sa kanya pagkatapos niyang ma-activate ang kanyang gluttony skill. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa noon dahil hinihintay niya na makilala ni Faith si Greed. Tinanong ni Faith kung kilala rin niya si Mine. Sinabi ni Ares na hindi siya masyadong pamilyar kay Mine dahil siya ay first generation deadly skin owner. Ipinaliwanag niya na tulad ni Faith, siya ay second generation. Naguluhan si Faith, ngunit ipinaliwanag ni Ares na hindi sila magkasundo ni Mine dahil mas marami siyang plot. Nagpasalamat si Ares kay Faith sa pagtalo kay Haniel, at tinanong ni Faith kung alam niya ang lahat. Sumagot siya na hindi niya alam kung sino ang naglagay ng kakon doon. Ipinaliwanag niya na marami pang chimeras, at mahirap itong harapin kapag nag-evolve na sila. Inaangkin niyang mahihirapan ang Holy Knights na talunin sila. Gusto niyang pag-usapan ang pangunahing paksa. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang 2 pagkakakilanlan. Isa bilang deadly skill user, at ang pangalawa bilang tagapagtanggol ng kaharian. Sa madaling salita, mas inuuna niya ang interes ng kaharian kaysa sa individual pagdating sa hinaharap. At gusto niyang umunlad ang kaharian sa susunod na 1,000 taon, kahit pa siya ay matalo ngayon. Tinanong ni Faith kung ano ang kanyang punto. Sumagot si Ares na kailangang mamatay si Roxy sa ekspedisyon ng Galia. Nagalit si Faith kay Ares, ngunit tinanong niya kung alam niya ang tungkol sa hate phenomenon. Ipinaliwanag niya na nag-iipon ang galit kapag tinalo niya ang mga halimaw at naipon ito sa mahabang panahon. Sa huli, ang galit na iyon ay nagbubunga ng isang koronadong halimaw. At nangyayari ito rin sa mga tao. Naguluhan si Faith, ngunit sinabi ni Ares na naipon din ang galit ng mga taong nagdusa. Sa kasong ito, nabuo ito dahil sa pang-aapi, diskriminasyon, at kahirapan na dulot ng Holy Knights. Si Roxy lamang ang Holy Knight na nagmamalasakit sa mga tao. Kaya kung mamatay siya, lilikha ito ng malaking dami ng galit, nasasakmali ng iba pang galit at magbubunga ng isang tao na may bagong kapangyarihan. At ang taong iyon ay magbibigay kapanganakan sa mga may mas mataas na kasanayan para tulungan ang kaharian. Inaangkin ni Ares na ang kamatayan ni Roxy ay magdadala ng maliwanag na hinaharap para sa kaharian, ngunit nagalit si Faith. Itinanggi ito. Inangkin niya na walang magandang bagay na malilikha mula sa kamatayan ni Roxy. Umalis siya, ngunit inihayag ni Ares na walang makakapigil dito dahil nasa proseso na ang mga plano. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa kalaban o intensyon. Poprotektahan niya si Roxy sa anumang paraan.